Dahil sa matinding pagmamahal ni Samantha kay Andrew, nakasintahan ng kapatid, ay nakagawa siya ng isang bagay na kanyang pagsisisihan. Nakulong siya at pinagbayaran ang kanyang kasalanan. Pero isang lalaking makapangyarihan ang naglabas sa kanya sa kulungan. Dito nagbago ang buhay ni Samantha mula sa kamay ng isang Zed Matthew Natividad. Paano makakalaya si Samantha sa lalaki kung pagkatapos ng ginawa nito sa kanya ay magbunga iyon ng triplets? Meet Zed Matthew Natividad, the eldest son of Lorenzo and Michelle Natividad. Panganay sa dalawang kapatid na si Jemar at Rodney, na ngayon ay kapwa walang direksyon ng buhay dahil walang alam gawin kundi mag-happy-go-lucky. Nor does it end study because it was only a matter of knowing. Sakit sa ulo ng mag-asawa ang dalawang ito, kaya hinayaan na lang ng parents niya. Siyempre sa kanilang magkakapatid, si Zed ang pinakagwapo at pinakamayaman. Sa edad na 24, ay may sarili ng negosyo na napalago mag-isa. Hanggang sa nag-edad ito ng 28, ay may-ari na ng resort sa Carbelin. May-ari ng dalawang hotel at restaurant sa magkahiwalay na dalawang probinsya. Zed, tulungan mo ko. Nasa presinto ako ngayon. Malas ang lakad ko kagabi. Nakasagasa ako ng tao galing sa Baguio at nag-aagaw buhay ngayon sa ospital. Hindi ko alam ang gagawin. Si Jemar iyon na nasa kabilang linya. Napamura si Zed sa pagkarinig mula sa kabilang linya ng sinabi ni Jemar. Sa tuwing makakagawa ng kahit na anong gusot si Rodney at Jemar, siya lagi ang tinatawagan ng mga ito. Dahil sa totoo lang, pagod na ang kanilang mga magulang solusyonan ang kalukuhan ng dalawang kapatid niya. Kaya anuman ang gusot na gawin ng mga ito, ay hinahayaan na lang ng mag-asawa. Ang sabi nga ng dad niya, wala na itong pag-asa at pagbabago. Hindi siya sumagot, kundi napabuntong hininga. Bro, please, tulungan mo ko. Mati mo ba na gawin akong punching bag ng mga pulis at mga kriminal dito? Masasama sila. Pinagtulungan nila ako. Sumisigaw ito, at kahit lalaki, ay hindi nahiyang umiyak at pumalahaw. Nasaan ka? Tanong na lang niya, as if may choice siya. Agad naman itong sinabi habang umiiyak pa rin. Muli ay napamura na lang siya sa kanyang isipan. Hindi na ito nagtanda. Okay, tutulungan kita sa isang kondisyon. Aniya sa kapatid. Hindi siya mabait para gawing madali kay Jemar ang lahat. Kung hindi ito papayag sa kanyang kondisyon, hahayaan niya itong mabulok sa bilangguan at pagpraktisa ng mga kriminal doon. Okay, fine. Tell me. Pangako, gagawin ko ilabas mo lang ako dito. Ayaw ko dito bro, ang baho. And ang init. I really hate this kind of fucking place. Halos masira ang eardrum niya sa malakas nitong sigaw na pagpalahaw ni Jemar. Bahagya niya pang inilayo ang cellphone sa kanyang tenga. Ilalabas kita ngayon, pero mangako ka sa akin. Pagkatapos nito, ikaw na ang mamamahala ng resort sa Carbelin. Tugon niya. Alam ni Jemar na kaya niya itong tikisin kung magmamatigas ito. Ano? Bulalas ni Jemar na gulat na gulat. It's okay kung ayaw mo. Matapos ibaba ang cellphone, ay agad ibinulsa. Pagod siya at nais magpahinga. Pero wala pang isang segundo ay tumunog ulit ito. Sa huli ay pumayag na ang kapatid niya. Madali pala itong kausap. Matagal niya na itong gustong magbago. At this time, wala na itong kawala pa. Kaya heto, patungo na siya sa headquarters. Pagdating saktong ipinaparada pa lamang niya ang sasakyan sa tapat niyon, ay isang patrol car naman ang dumating. Bumukas agad ang pintuan sa hulihan at iniluwa ng dalawang pulis na may hatak-hatak na babaeng sumisigaw. Mga walang hiya kayo! Hindi ako kriminal para ikulong nyo! Bitawan niyo ako! Mayaman ang daddy ko! Kayo ang ipapakulong ko! Sigaw ng dalaga na may magagandang pilikmata. Makipot na labi na sa tingin ni Zed ay hindi pa nalalapatan ng kahit na kaninong labi. Miss, hindi ka namin huhulihin kung wala kang kasalanan. Kitang-kita sa akto na nanuto ka lang. Hindi na naituloy ng pulis ang sasabihin dahil sinampalito ng malakas ng babae. Tahimik lamang siyang nanonood. Walang hiya ka talagang babae ka. Pasalamat ka pulis ako kung hindi didikdikin kita. Nagtitimpi ang pulis na may malaking tiyan na sampali ng babae. Tama na yan, dalhin na yan sa loob. Saway ng isang pulis.
Pahablot na lang nitong hinila ang babae paloob ng headquarters. Si Zed naman ay napasunod ng tingin sa magandang hubog ng katawan nito. Nakasuot ng bestida ang babae, kung saan hakab ang katawan at habang nakatingin si Zed sa babae, ay tila may nabubuhay sa kanyang dugot laman. Pag nanasa, katulad sa mga nararamdaman niya sa ibang babaeng gustong ikama. Bro, salamat at dumating ka. Sinaktan nila ako. Sigaw ni Jamar, saktong pagpasok niya sa loob ng presinto. Hawak ito ng isang pulis, nakaposas at putok ang labi. Pero hindi siya nakaramdam ng awa dahil kilala niya si Jamar. Barumbado talaga ito. Lahat ng kalukuhan ay alam gawin. Paanong hindi ka sasaktan? Nanlaban ka. Gusto mo pa kaming takasan. Depensa ng isang pulis na may hawak sa kanyang kapatid. No, Mommy! Hindi ako papayag na makulong dito. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Tawagan mo si Daddy. Sigaw na naman ng babaeng kanina pa niya tinatanaw. Nasa dulong mesa ito kausap ang umiiyak na ginang. May 2 pulis na nakatayo sa bawat tagiliran. Galit na galit ang babae. Namumula ang magkabilang pisngi hanggang ilong. Marahil sa matinding galit, tila nga ay nais nitong manakit. Matapos ayusin ang kaso ng kapatid, ay sinabi niyang makikipag-areglo sa pamilyang nasagasaan nito. Siya mismo ang kumausap sa pamilya ng biktima. Mabuti na lang at pumayag ng sabihin niyang sasagutin niya lahat ng gastos ng pasyente. Kaya nailabas niya ang kanyang kapatid. Para sa kanya, walang imposible kapag may pera. Anong kaso ng babae? Pag-uusisa ni Zed Matthew sa isang pulis. Ilang oras nang nakalipas nang i-detain ng babaeng natipuhan niya. Binabantayan nito ng ina at panay ang iyak. Attempted suicide. Iiling-iling ang isang pulis na sumagot. Napakurap siya. Hindi makapaniwalang napatingin sa maamong mukha ng babae. Wala sa itsura nito. Interesting. Bulong ng isip ni Zed bago napahawak sa kanyang baba at hinimas-himas iyon. Gagawa siya ng paraan, mailabas ang babae sa kahit na anong paraan. Si Samantha Fernandez, anak ng mag-asawang Hendrik at Luz Viminda Fernandez. Walang alam sa buhay kundi mag-party at lustayin ang pera ng ama. Kahit nakagraduate na ito ng college, ay walang balak magtrabaho. Dahil sabi nga nito ay hindi na kailangan dahil mayaman naman ang amang si Hendrik. Pero dumating ang araw na mababaon sila sa utang. Pero hindi iyon naging problema dahil mabilis na solusyonan ng ama dahil sa una nitong anak na babae. Nagawa nitong ibenta sa isang Andrew Mondihar na nagpabihag sa kanyang puso. Rason para pagtangkaan niyang patayin ang kapatid niya. Pero palpak ang kanyang plano, kaya heto, nasa kulungan siya ngayon. Attorney, gawin niyo ang lahat para hindi makulong ang anak ko. Pakiusap ni Luz Viminda kay Attorney Harold Moran. Kilala ito ng kanyang ina na pinakamagaling na abogado dahil marami na itong naipanalong kaso. Kumanta na ang 2 witness, Mrs. Fernandez. Malaki ang ebidensya at nagsampa na ng kaso ang biktima. Abogado ba talaga kayo? Inis na putol ni Samantha sa sasabihin ni Attorney Moran, kaya napalingon ng 2 sa kanyang gawi. 1 linggo bago ang pagdinig ng kaso, pero wala pang kasiguraduhan kung talagang ipapanalo nito. Gusto niyang sampalin ng abogado sa kanyang harapan na tila walang kwenta. Anak! Matigas na saway ng kanyang ina, kaya napairap siya. Naiinis din siya sa ama dahil simula nang ma-detain siya ay hindi ito nagpakita sa kanya. Marahil galit dahil bago niya ipakidnap si Aliana na anak nito sa una, ay binalaan siya nito. Ang nakakainis lang, palpak ang plano niya dahil bumaligtad ang 2 inutusan. Nasilaw ang mga ito sa pera ni Andrew. Mom, ilang araw na ako dito, pero wala pa rin ginagawang hakbang si Dad. Ano, hahayaan niya ba akong makulong? Samantalang nagpapakasaya ang anak niya sa iba. Mom, hindi ko tumatatanggap. Gustong mabasag ng boses niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan niya? Na isa siyang kriminal? No way! Nanaisin niya pang mamatay kaysa makulong. Narinig niyang napabuntong hininga si Attorney Moran. Binalingan ito ng kanyang ina. Attorney, kung sakaling makulong ang anak ko, gaano katagal? Tila ba tinanggap na ng kanyang ina ang kanilang pagkatalo? Attempted homicide,
is punishable by reclusion temporal. Hence, the penalty for attempted homicide is 6 months of arrest as minimum term of indeterminate penalty, which means imprisonment is more than 4 years. Parang sinaklot ng pangamba si Samantha na nagsisigaw dahil hindi nito matatanggap na makulong ng ganoong katagal. Ayoko, Mommy! Hindi ako papayag na makulong. Gumawa kayo ng paraan. Please, Mommy! Palahaw ni Samantha na tanging pag-iyak lang din ang alam nitong gawin sa ngayon at umaasa sa tulong ni Attorney Moran. Hendrik, wala ka man lang bang gagawin? Hahayaan mo na lang bang makulong ang anak natin? Inis na tanong ni Luz Bimenda pagka-uwi ng bahay. Araw-araw niyang pinupuntahan ang anak, pero si Hendrik ay tila walang pakialam. Mas lalo lamang siyang naiinis kay Aliana na tila ito pa ang kinakampihan ng asawa. Nilingon siya nito ng masamang tingin. I've almost give everything to her. Pero ano, Luz Bimenda? Galit nitong tanong. Maling na spoiled mo ang anak mo. Sukdulang pumatay ng tao. Mismong kapatid niya. Naging masama siya. Kasalanan mo ang lahat ng to. At bilang parusa, hahayaan ko siyang magtino sa kulungan. Hindi ko siya tutulungan. Galit lamang siyang tinalikuran ni Hendrik. Umiiyak na hinabol ito ng asawa. Hendrik, this is the last time na magmamakaawa ko sa'yo. Please, I'm begging you. Hindi ko kayang makulong ang anak ko. Please, Hendrik. Hinawakan nito ang asawa sa braso, pero binawi lamang nito iyon bago siya hinarap. I'm sorry, Luz Bimenda, pero sa tingin ko, ito na lang ang tanging paraan para magbago ang anak natin. Maniwala ka, pagkatapos nito, ibang Samantha na ang makikita mo. Saka siya tinalikuran ng asawa. Lalong napahiya ang babae sa paninikis ni Hendrik sa anak. Matapos mahatulan si Samantha ng pagkakakulong ng 4 na taon, ay inilipat na ito ng piitan. Walang kasing sakit para kay Samantha ang kanyang sinapit. Mas masakit na tinikis siya ng ama dahil hindi man lang siya dinalaw. Mula sa simula ng pagdinig ng kanyang kaso hanggang sa siya'y nahatulan. Pikit mata niyang tinanggap na kinamumuhian siya nito sa tangka niyang pagpatay kay Aliana. Hindi niya akalaing darating ang araw na mas matimbang ang pagtingin nito kaysa sa kanyang kapatid. She hates her dad so much for making her life miserable. Wow! May bago! Kutis mayaman! Ang sexy at ang ganda! Nang maipasok siya sa loob ng selda, ay pinagkaguluhan siya ng kapwa-preso. Hinawakan siya sa baba ng babaeng malaki ang katawan, gupit lalaki at may malaking tattoo sa braso. Malakas niyang hinawi ang braso nito at masamang pinukol ng tingin ng babae. Nasusuka siya sa itsura nito. Wow! Ito ang gusto kong babae. Palaban! Saka itong umisi at hinagod siya ng manyak na tingin mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang muka. Tila ba may hindi ito magandang gagawin sa kanya. Pero oras na pinagtangkaan siya nitong muling hawakan, ay hindi na siya magdadalawang isip na baliin ang kamay nito. Alam niya sa kanyang sarili na mga halang ang kaluluwa ng kanyang mga kasama. Sa kabila ng kanyang katapangan, ay hindi niya maiwasang matakot kinagabihan habang natutulog, ay bigla na lang may humawak sa kanyang 2 braso at 2 paa. Napasigaw siya ng pagdilat ng kanyang mata, ay nakita niyang nakaumbabaw sa kanyang malaking babae. Nagahalakhakan pa ang mga may hawak sa kanya. Ramdam niyang tinanggal nito ang kanyang lahat ng suot. At ngayon, nagpapasasana sa kanyang katawan ang demonyong nakapatong sa kanya. Mommy! Mommy! Hiyaw ni Samantha na nagpagising sa kanya. Panaginip, isang masamang panaginip. Napayakap siya sa kanyang sarili at sumiksik sa sulok habang nanginginig ang katawan sa takot. Dama niyang para bang totoong-totoo ang nangyari. Dahil sa takot, ay halos hindi na siya nakatulog magdamag. Hiling niya na sana'y makalabas na siya sa lugar na yon. Hindi niya kakayanin kung magtatagal pa siya rito. God, please save me. Sa unang pagkakataon, ay natawag niya ang Diyos. It has been a very long and exhausting day for said Matthew. Meeting after meeting since in the morning, and now San totally disappeared out of his sight. Ipinatong niya ang 2 siko sa ibabaw ng kanyang mesa at pinagdikit ang 2 palad na tinatanaw ang magandang view sa kalangitan. Salamin ang wall ng kanyang office
kaya malaya niyang natatanaw sa labas. Habang nakatanaw sa magandang kalangitan, ay tila ba nasa balintatawang muka ng babaeng hindi mawala sa kanyang isipan. Samantha Fernandez, the most beautiful woman who caught his attention. Isang babaeng kriminal, pero napakalakas ng dating sa kanya. Siguro kung malalaman ng kanyang mga magulang ang nararamdaman niya ngayon, baka sabihin ng mga ito na nababaliw na siya, katulad ng mga kapatid, para pumili ng ganitong klaseng babae. Dahil sa pagkakataong ito, ay handa siyang magbayad ng bill para makalaya si Samantha. But of course, kailangan niyang maging maingat. Since nalaman niyang wala nang pakialam ang ama nito kay Samantha at tinilikuran na nito iyon, ay naging madali para sa kanyang plano. Maghihintay na lang siya ng tawag mula sa kataas-taasan kung pinayagan ba ang kanyang request. Kahit magkano ay handa siyang magbitaw, mahawakan lang ang babae. Maya-maya ay naagaw ang kanyang atensyon nang tumunog ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Si Rodney iyon na kanyang kapatid. Bro, may problema ako. Can you please help me? Anitong problemado. Ano pa bang aasahan niya sa mga kapatid niya kapag tumatawag sa kanya kundi puro sakit sa ulo? Pagkatapos niyang masolusyonan ang gusot ni Jemar, heto na naman. Pero this time, nabawasan na ang kanyang problema sa kapatid dahil tinapon na niya sa Carbeline Resort si Jemar. At baka dahil dito, tuloy-tuloy na ang pagbabago nito. Hopefully, maging matuwid na ang lalaki. Mabuti na lang din at hindi napuruhan ang nasagasaan ng kapatid at mababait naman ang pamilya na dala pa sa pakiusap niya. Alam kong problema na naman ang kinasangkutan mo, Rodney. Now, tell me. Malas bro, nakabuntis ako. Wala pa sa plano ko ang mag-asawa. Ang kaso, papatayin ako ng dad ni Hershey. Anong gagawin ko bro? Tulungan mo ko. Palahaw nito sa kabilang linya. No problem. Ako nang bahala sa pagpapalibing sayo. Walang emosyon niyang tugon, kaya malutong na napamura na lamang ang nasa kabilang linya, bago nagmakaawa na naman sa kanya. Ilang taon ka na ba, Rodney? Para maglaro lang sa buhay. Once you put yourself in this situation, be responsible for your actions. Pakasalan mo ang babaeng yan before I will go to break your neck. May kasamang babala ang boses ni Zed. Punong-puno na siya sa mga ito. Ni siya nga'y walang ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho para lang mapatunayan sa parents niya na naiiba siya sa mga ito. At least, masabi man lang na may nag-iisa itong matinong anak. Bro naman, hindi ko mahal si Hershey. Lasing ako nang may nangyari sa amin. Sigaw nito. And that's illogical. If you really do, then make it in your own decisions. I'm busy, okay? Sa kanya ito binabaan ng linya. Nag-prepare na siya para umuwi sa bahay. May mga gagawin pa siyang importante bukod sa problema ng mga kapatid. Isa na roon ang babaeng nais niyang makasama. Samantha Fernandez, right? Napatingala si Samantha sa buong buo at pinong boses ng lalaking nagsalita. Nasa visiting area sila at matama nitong nakatitig sa kanya. Naka-business suit ang lalaki at hindi pamilyar sa kanya, pero tila napaka makapangyarihan ito. Matangkad na sa tansya niya ay hanggang balikat lamang siya nito. May morenong kulay na bumagay sa matikas nitong katawan. Maayos ang tindig. Sa itsura ng lalaki, hindi lang ito basta naligaw lang sa piitan. Tumikhim ito habang sinusuyod siya ng tingin, kaya naibalik niya sa mga mata ng lalaki ang kanyang titig. Nakipag-communicate na ako sa Bureau of Jail Management and Penology para naman safe ka habang nananatili ka rito. I'm Zed Matthew Natividad. Pleased to meet you, Samantha. Naglahad ng kamay ang gwapong lalaki. Sa pagkakangiti nito, ay mas lalong lumabas ang tunay nitong kagwapuhan na tila walang dating sa kanya. Hindi niya iyon inabot kahit na magandang intensyon nito. Sa halip ay pinag-cross niya ang dalawang braso sa kanyang harapan. I'm not interested in you, Mr. Natividad. Not unless you will help me to get out of this hellish place. Nakataas ang kanyang isang kilay. Iniisip niyang sugo ito ng kanyang ama. Alam niyang hindi siya nito kayang tikisin. Nakadama naman ang pagkapahiya si Zed sa harapan ng magandang dalaga nang hindi nito tanggapin ang kanyang kamay. Ibinaba niya iyon at itinago sa kanyang bulsa. Isang iritableng ngiti ang sumilay sa kanya
para itago ang pagkapahiya. Bilib siya sa lakas ng loob ng babaeng to. Lalo lamang siyang na-challenge. Wala pang nagpahiya sa kanya katulad ng ginawa ni Samantha. Gwapo siya, mayaman, at pinagkakaguluhan ng mga babae. Nagtataka nga siya sa sarili kung bakit nagka-interes siya sa isang to. I can take you out of here, Samantha, but you're going to be mine. Paniniguro niya na ikinaangat ng sulok ng labi nito. Kapag nangyaring nailabas niya ang babae, ay dudurugin niya ito sa kanyang kamay. Sinalubong nito ang mariin niyang titig. Hindi ko alam kung sino ka at ano ba talaga ang pakay mo sa akin. Kung hindi ka inutusan ni Dad, makakaalis ka na because you only wasted my time. Hindi ko kailangan ng taong katulad mo. Pagkatapos nun ay tinalikuran na siya. Naiwang na ikuyom ni Zed ang kamao. Gigil siyang sinundan nito ng tingin bago sinulyapan ng isang pulis hindi kalayuan sa kanila. Gusto niyang madaliin ang paglaya ni Samantha para naman makilala nito kung sino nga ba siya. Pagdating sa loob ng selda ni Samantha, bumulaga sa kanyang harapan si Yoli, ang malaking babaeng palaging pinagtitripan siya. Sabi ng isang kasama niya sa selda na si Jovi, ay ugali talaga nitong apihin ang mga bago. Buti naman at narito ka na, Samantha. Masakit ang likod ko, hilutin mo ko. Utos nito at tinapunan siya ng masamang tingin bago tinungo ang papag. Dumapa ito doon. Hindi natinag si Samantha. Wala pang kahit na sino ang nagutos sa kanya. Ano pang ginagawa mo? Ang sabi ko, hilutin mo ko. Wala ka bang narinig? Sigaw nito. Who do you think you are? Para sundin ko. Pabalagbag niyang tugon. Nakita niyang nangalit ang anyo nito at sinugod siya. Hindi nakahuma si Samantha nang hawakan sa buhok at malakas na iuntog sa pader. Basta naramdaman na lang niyang nagdilim ang kanyang paningin nang may likwidong umagos mula sa kanyang ulo. Pagkatapos niyon ay isang malakas na pito ang narinig niya mula sa gwardya. Wala na siyang alam sa sunod na nangyari nang matumba siya sa semento. Nagising si Samantha na masakit ang ulo. Sa loob ng isang selda, kinapa niya iyon at may naramdaman siyang benda. Nakahiga siya ng maayos sa ibabaw ng malambot na kama. Ang alam niya sa mga mayayamang tao lamang ibinibigay ang seldang katulad niyon. Inilinga niya ang paningin pero kumirot ang bahaging inuuntog sa kanya ni Yoli kanina. Nang maalala ang nangyari, ay nakadama siya ng matinding galit sa matandang babaeng yun. Pilit siyang bumangon. Gabi na pala. Wala siyang kasama at mag-isa lamang siya sa seldang iyon. May sariling banyo at maayos na higaan. Pero ang tanong, paano siya napunta sa lugar na yun? Oh, pagkain mo. Maya-maya ay naagaw ang kanyang atensyon nang magsalita ang gwardya. May dala itong isang plato. Ang laman ay pagkain at ulam. At first time niyang nakatikim ng maayos na treatment sa loob ng kulungan. Kung dati ay pumipila siya sa pantry, ngayon ay inihatid na sa kanya. Guard, sinong naglipat sa akin dito? Tanong niya matapos kunin ang plato. Mando ng warden, bakit ayaw mo? Suplado nitong tanong. Hindi siya sumagot at nahulog ang isipan niya sa pagtataka. Sa halos 3 buwan niya sa kulungan, ay bilang ang sandaling dinadalaw siya ng kanyang ina. Binibigyan siya ng pera, pagkain at damit na hindi niya kailangan sa loob. Ang nais niya ay kalayaan. Namimiss na niyang matulog ng matiwasay. Dito sa kulungan, mainit, maingay, at palagi siyang dinadalaw ng masasamang panaginip. Bukod doon, ay may hindi kanais-nais na amoy. Lahat ng iyon ay sinikmura niya. Naisip niyang kapalit ito ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Habang kumakain ay hindi niya maiwasang maluha. Noon ay hindi niya inaasahang ito ang mangyayari sa kanya. Para siyang tinalikuran ng buo niyang pamilya. Hanggang ang mahinang hikbi ay nauwi sa hagulhol. Sobrang lungkot ng nararamdaman niyang mag-isang kumakain. Parang hindi niya matagalan ang kanyang sitwasyon. Kahit papaano, simula nang mailipat sa special na selda, ay nagbago na ang lahat. Hindi na siya nasasaktan ni Yoli at nakakatulog na rin siya ng mahimbing sa gabi. Sa isip niya ay ang kanyang amang nagpalipat sa kanya ng selda. Maaring hindi siya nito kinakausap, subalit hindi siya matitiis ng kanyang ama. Kumusta ka na? Sa muli kaharap na naman niya ang lalaking nagpakilala sa kanya ng Zed nung una silang magkaharap.
hindi niya man ito nais makita ay wala siyang magagawa. Kanina lang ay sinabi ng isang pulis na si Zed ang rason kung bakit nagkaroon ng special treatment sa kanya sa loob ng piitan. Binayaran daw nito lahat ng kapulisan para maayos siyang tratuhin. Mali ang akala niyang ang ama niyang may gawa noon, kaya napatunayan niyang wala na talaga itong pakialam sa kanya. Misteryoso para sa kanyang lalaki na nasa kanyang harapan ngayon. Ni wala siyang ideya kung bakit ito naroon. "Can I ask you something, Mr. Natividad?" Sa halip ay malamig niyang tanong na nakatitig dito. "Alam kong nagsisimula ka ng makyuyos sa akin, Samantha." Saad nito, na bahagya pang kumibot ang mga labi. "But just like what I've said, ilalabas kita dito. And you will be mine." Marahan itong humakbang palapit sa kanya at hinawi ang mahaba niyang buhok at iniipit sa kanyang tenga. Saka hinagod ng 3 daliri nito ang pisngi niya, rason para kilabutan siya dahil sa init na gumapang sa kanyang katawan. Napaatras siya at masama itong tinignan. "You're crazy. Napaka-imposible ng sinasabi mo. Besides, sino ka ba para pakinggan ko? Para sa kaalaman mo, hindi ako sasama sa iyo, Mr. Natividad, over my dead body." Galit siyang humakbang palayo at nais na lang bumalik sa kanyang selda. Nababaliw na ang lalaking to. "Wait." Pigil nito sa kanya. Pumihit naman siya paharap para pukulin ito ng masamang tingin. Pero napatda siya nang ipinulupot nito ang braso sa kanyang bewang at maniga sa sunod nitong ginawa. Siniilang naman siya ng halik nito sa labi. Saktong naibuka niya ang bibig. Damang-dama niyang nagkakabuhol-buhol ang kanyang hininga at hindi makapag-react. Para siyang naistatwa sa kanyang kinatatayuan na masuyo nitong halikan, na bagaman saglit lang ay dama niya ang init na gumapang sa buo niyang katawan. Ninakaw ng lalaking makapalang muka ang first kiss niya. Nagngit-ngit siya sa galit at manganing-aning sampalin ng lalaki, pero hindi niya magawa sa takot na namayani sa kanya. "Simula ngayon, Samantha, akin ka na. Girlfriend na kita, you got it?" Ramdam niya sa pisngi ang mainit nitong hininga. Sakalang siya binitawan ng nakangisi at minsan pang dinama ng isang daliri ang labi niya, kaya sunod-sunod siyang napalunok. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kahit nakabalik na siya sa sariling selda, damang-dama niya pa ang mapanghas nitong halik sa kanya. Sino ba talaga ang lalaking yun? Bakit kung makaastay parang kilalang-kilala siya? Muli niyang naramdaman ang pangingilabot sa buo niyang katawan. Nagpalakad-lakad siya sa loob ng selda na hindi alam ang gagawin, habang dinadama ang ibabang labi kung saan lumapat ang labi ng lalaking yun. Anong gagawin niya? Paano kapag nailabas nga siya ng lalaki? Ngayon pa lang, ay tila wala na siyang magawa dahil umaakto ito na parang pagmamay-ari siya. Hindi siya nakatulog ng maayos sa 3 magkakasunod na gabi dahil sa ginawa nito. Pati sa kanyang panaginip ay dumadalaw ang lalaki. Pang-4 na araw ay nakatanggap siya ng bulaklak galing sa lalaki. Pinaabot daw iyon sa kanya at may card pang nakaipit sa bulaklak. "See you tomorrow, sweetie." Tila hiningal siya nang mabasa ang laman ng card. Babalik na naman ito bukas. Baka kung halikan na naman siya ng lalaking makapalang muka. Kailangan makagawa siya ng paraan para maiwasan ito. Kinabukasan ay nagkunwari siyang may sakit para hindi ito makaharap. Natatakot siya sa taong to, para bang may masamang binabalak sa kanya. Kailangang maputol ang kahibangan ng lalaking yun. Kailanman ay hindi na siya magpapakita pa rito, kahit nadalawin pa siya nito araw-araw. "Kumusta na ang mga negosyo natin, anak? Masyado ka sigurong abala, dahil noong huling buwan mo pa kami dinalaw ng dad mo." Niyakap si Zed ng ina at ramdam niya ang pagtatampo sa boses. Kanina ay tinawagan siya para mag-join sa dinner ng dalawa. At tuwing gagawin nito iyon, ay hindi siya makatanggi. Lalo at bihirang magkaroon ng time ang dalawang kapatid sa mga magulang. Pero na-surprise siya nang naroon sina Jamar at Rodney. Wala pa naman sana siyang balak sumipot, pero batid niyang magtatampo ang ina kung bakit hindi siya sasabay sa dinner na yon. Once na tinawagan siya, ibig sabihin lang noon ay miss na siya nito. Nagkataon pang Mother's Day. "I'm sorry, Dad, Mom. Busy lang ako nitong mga huling araw. I just have to do some very important matters. Pero okay lang ako. Happy Mother's Day, Mom."
sabay abot ng flowers. Ang isa sa mga tinutukoy niyang important matters ay ang inaasikasong kaso ni Samantha para makalaya ito. Gusto niya nang makasama ang babae. Masyadong matagal para sa kanyang 5 buwang proseso. Makalaya lamang ang babae, pero nauunawaan naman niya. I understand, iho, but please, huwag mo sanang kalilimutan na buhay pa kami ng dad mo. Kahit malalaki na kayo at may kanya-kanya ng buhay, ay namimiss namin kayong 3. Naging madrama ang boses ng kanyang ina habang tinatanggap ang iniabot niyang bulaklak. Niyakap niya ito at hinalikan. Basta ako, hindi na ako sakit sa ulo, ma'am. Simula nang malipat ako sa resorts. Itong si Rodney siguro. Singit ni Jamar, sabay sulyap sa katabing si Rodney. Napatango naman ang ulo si Rodney. Hindi niya alam kung nabigyan na nito ng solusyon ang nagawang gusot dahil hindi na siya nakialam pa tungkol dito. Binalingan niya ang ama na tahimik lang na nagmamasid sa kanila. Nag-blush siya rito at tumabi ng upo. Nauwi ang topic kay Rodney, lalo na sa nabuntis nitong si Hershey. Alam na rin pala ng mga magulang niya ang tungkol dito dahil napag-alaman niyang tinawagan ng kanyang ama si Mr. Fantes na ama ni Hershey para ayusin ang kasal ng dalawa. At wala nang magawa pa ang kanyang kapatid kundi pakasalan ang disgrasyang babae. Natuwa pa nga ang mga ito dahil magkakaroon na ng apo. At habang naghahapunan sila, ay naayos na ang pag-uusap nilang iyon tungkol kay Rodney at Hershey. Supportive naman ang parents niya at inaasahan ng mga itong magbabago na ang kapatid. Hindi lang niya alam kung anong reaksyon ng mga magulang kapag nalaman ng tungkol kay Samantha. Malalim na ang gabi ay hindi pa dalawin ng antok si Zed. Kanina pa siya nakauwi sa bahay after ng dinner nila at katunayan, nakahiga na siya sa kama. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay nakikita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Samantha. Simula na magka-interes siya sa babae, ay napansin niya sa kanyang sarili na hindi na siya tumitingin sa ibang babae at tinatanggihan ng ilang mga kababaihang tumatawag sa kanya para sa iisang bagay. Si Samantha ang gusto niya at matyaga siyang maghihintay upang mapa sa kamay niya ito. Bumangon siya at lumabas ng kwarto upang kumuha ng alak para makatulog. Kinabukasan paggaling sa opisina, tumuloy kaagad siya sa kulungan upang dalawin ang dalaga. Pero masama daw ang pakiramdam nito, kaya hindi siya mahaharap. Pero sinabi niyang maghihintay siyang maging okay ang pakiramdam ng babae. Inis namang tumayo si Samantha nang marinig sa guard na naghihintay si Mr. Natividad sa labas hanggang sa maging okay ang kanyang pakiramdam. Inabutan na siya nito ng gamot pero hindi niya ininom dahil wala naman talaga siyang sakit, kundi iniiwasan niya lang ang lalaki. Pero tila wala siyang kawala. Pakisabi, ayaw ko siyang kausap. Pagalit na wika niya sa guard. Hinagod siya ng masamang tingin ng guard. Miss Fernandez, baka nakakalimutan mo kung sinong tao ang pinaghihintay mo sa labas. Wala ka sa posisyon para mag-inarte. Maraming gustong pumalit sa pwesto mo ngayon. Baka gusto mong ibalik kita sa dating silid mo. Angil ng gwardya. Natameme siya at hindi nakapiyok. Totoo namang kinaiinggitan siya sa special treatment na nakukuha niya sa loob ng kulungan. Dapat bang ipagpasalamat niya iyon kay Zed? Labas! Sinigawan siya nito nang buksan ng pinto ng selda para harapin si Zed. Napaigtad pa siya nang ihampas nito ang pinto pasara. Napabuntong hininga siya habang humahakbang palabas upang harapin ang kanyang bisita. Inabot nga naman na ng gabi ang paghihintay nito sa kanya. Tanging ito na lang ang lalaking naghahantay sa visiting area. Talagang wala itong balak umuwi. Pagkakita sa kanya ng lalaki, ay sinalubong kaagad siya nito. Sinalat siya sa noo. Nang maramdamang wala naman siyang sakit, ay iniupo siya nito sa tabi ng lalaki. Hindi siya komportableng makita at makatabi ito, pero wala siyang magagawa. Sobrang makapangyarihan si Zed na kayang manipulahin ang kahit na sino sa loob. At ito lang din ang gumagawa ng paraan para makalaya siya. Mr. Natividad. Babe, just call me babe from now on, Samantha. Maotoridad nitong utos. Napapikit siya sa inis. Sumusobra na ito. Bahagya siyang lumayo sa lalaki, pero hindi siya nagtagumpay dahil itinaas nito ang isang hita at iniharang sa harapan niya at hinawakan siya sa baba upang magtagpo ang titig nilang dalawa. Mr. Natividad,
Hindi tama tong ginagawa mo. Saway niya. Iwas na iwas siyang mapatingin dito. Anong mali, Sam? You are my girl now. Masuyo nitong Saad at nahindik siya nang ilapat sa tenga niya ang labi nito at magsalita. I can make you mine even now. Daig pa niyang sinilaban nang sakupin ng labi nito ang mga labi niya. Napaungol siya sa pagtutol at naitukod ang dalawang braso sa matigas nitong dibdib. Pero hinawi ni Zed ang kamay niya at inilagay iyon sa leeg nito. Kinilabutan na siya sa takot nang gumapang ang malaki nitong palad sa hita niya. Para siyang hihingalan sa ginawang pagpasok ng dila nito sa kaloob-looban ng bibig niya. Pilit niyang itinulak ang palad nito na dumadama sa hita niya pataas sa kanyang balakang. Ramdam niyang nanigas siya. Please, don't do this. Pagmamakaawa niya. Hindi na namalaya ni Samantha na napaiyak na siya sa takot sa lalaki. Ni minsan ay wala pang bumastos sa kanya. Wala pang humawak sa iniingatan niyang katawan. Para sana kay Andrew na una niyang minahal pero ngayon. Tila nagising naman sa malalim na pagkakatulog si Zed. Ramdam niya sa sariling higit pa sa isang halik ang nais niyang gawin kay Sam ngayon. Gustong-gusto niya itong angkinin pero nagpigil siya. Tila natauhan siya sa hikbi nito. Dahan-dahan niyang inilayo ang muka para matitigan ito. Nakita niyang may luha sa mga mata ng dalaga. I'm sorry, sweetie. Nabigla lang ako. I'm sorry. Pinahid niya ang luha nito at bahagya siyang lumayo. Hinayaan na rin niya itong makabalik sa loob ng selda at nangakong babalikan bukas. Nangangatog ang katawan ni Sam na bumalik sa kanyang selda. Doon ay umiyak siya. Pakiramdam niya ay ang dumi niya. Umiyak siya habang yakap ang sarili. Habang nagmamaneho si Zed pa uwi, ay para siyang nahihibang sa nararamdaman na init sa kanyang katawan na binuhay ni Samantha kanina. Naiwan pa ang tamis ng labi nitong hindi niya makalimutan. Ang natural nitong bango na hindi mawala sa sistema niya. Bakit ba siya nababaliw ng ganito sa babaeng yun? Nang marating ang bahay ay agad siyang naligo upang mawala ang init ng kanyang katawan. Samantha, hindi ako titigil hanggat hindi kita na ilalabas. Pinapangako ko yan. Bulong niya. Nang dalawin si Samantha ng ina, ay hindi niya masabi ang tungkol kay Zed na nanggugulo sa kanya. Dahil sa totoo lang, ay hindi niya ito magagawang iwasan. Sa tuwing tutunguhin siya sa bilangguan, ay tila ba wala na siyang magawa. Pasensya ka na anak ha, hindi kita masyadong nadadalaw dito. Hinging paumanhin ng kanyang ina habang yakap-yakap siya. Miss na niya ito. Si Daddy Mom, kumusta na siya? Mahina at naiiyak niyang tanong. Busy siya anak, sa katunayan ay nagtatrabaho na ako. Nahihiya na ako sa daddy mo. Kailangan ko siyang tulungan dahil malaki ang nilustay kong pera noon. Kaya tayo nabaon sa utang. Napatango siya. Masama man ang loob sa kanyang ama, ay sinasarili na lamang niya iyon. Alam niyang wala na siyang magagawa pa tungkol doon. Marahil ay galit na galit ito sa kanya sa ginawang pagtatangkang pagpatay kay Aliana noon. Nawala na sa isip niya na anak din ito ng kanyang ama at pwede siyang kamuhian nito. Kung bakit ay minahal niya ng sobra si Andrew, ganoong si Aliana ang mahal nito. Napakasakit na nasira ang buhay niya dahil lang sa pagmamahal. Mom, okay lang ako dito. Huwag niyo akong alalahanin. Unti-unti ay nasasanay na rin ako. Pilit siyang ngumiti kahit na gusto na niyang maluha. Kalungkutan lamang ang tanging kalaban niya sa loob at takot para sa isang tao. Pero dahil ito ang kanyang kapalaran, nais na lang niyang ipagpasalamat iyon sapagkat natuto siya sa kanyang mga pagkakamali at hindi na mauulit yun. Niyakap siya ng ina na tila ba huling pagkikita na nila. Anak, mahal na mahal kita. Alam mo yan. Kung kaya lang sana kitang ilabas dito, sa kulungan ay matagal ko nang ginawa. Ayokong makikita kang nahihirapan dahil nahihirapan din ako. Saad nito habang yakap siya. Naramdaman niyang naluha ang kanyang ina. Naninikip ang kanyang dibdib na hinago dito sa likod. Salamat Mom, mahal ko kayo ni Dad. Pangako, kapag nakalabas ako dito, babawi ako. Tuluyan na siyang naiyak. Siguro'y kailangan niyang humingi ng tawad kay Aliana sa kanyang mga kasalanan. Oo anak, hindi pa huli ang lahat, okay?
Tugon nito na pinahid ang kanyang mga luha. Nag-iyakan silang mag-ina at pagkatapos ay ibinigay nito sa kanya ang napakaraming pasalubong. Kaarawan niya kasi ngayon, kaya may dala itong napakalaking cake, may pasta at 5 bucket ng fried chicken. Sa dami niyon ay pinagsaluhan ng mga gwardiya sa kulungan at ng iba pa niyang kasamahan. Sa lahat nga raw ng nakakulong, siya ang mahal na mahal dahil palaging may dalaw. Sa bagay, ito ay lihim niyang ipinagpapasalamat sa itaas na hindi pa rin siya pinababayaan. Sana'y iligtas din siya nito sa mga kamay ng isang Zed Natividad. Ipinagdasal niya na sana'y hindi na ito bumalik pa, pero nabigo siya. Dahil pagkalipas ng 1 taon at 2 buwan, ay naaprobahan ang request nito mula sa itaas at tuluyan siyang nailabas nito. Miss Fernandez, laya ka na. Saad ng masungit na guard, binuksan nito ang pinto ng selda at inilabas siya. Patungo sa isang opisina. May 2 pulis doon at ang isa ay nakaupo sa harap ng mesa. May pinapirmahan sa kanya at pagkatapos, inilabas siya ng isang pulis hanggang sa malawak na gate. Sa kanya nakatuon ang lahat ng mga mata ng mga nakakulong. Inggit ang nakarehistro doon para sa inaasam na kalayaan. Nang tuluyang makalabas, ay nakita niyang pamilyar na matangkad na lalaking nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Komportable itong nakasandal at agad tinanggal ang suot na dark shades pagkakita sa kanya. Nahigit niya ang kanyang paghinga nang makita itong palapit sa kanila at may malawak na ngiti. Kinamaya ng isang pulis na naghatid sa kanya palabas bago iginiya papasok sa loob ng sasakyan. Ang tanong, malaya nga ba siya? Matapos iupo sa passenger seat, ay kinabitan siya nito ng seatbelt. Saan mo ko balak dalhin, Mr. Natividad? Magkahalong takot at galit niyang tanong sa lalaking sinadyang idikit ang muka sa kanya habang kinakabit ang seatbelt. Nginitian siya nito. Don't be so excited, sweetie. Dahil matagal ka sa selda, magbabakasyon tayo ng 1 buwan sa resorts ko. Hoping mag-enjoy ka. Hinaplos ng daliri nito ang kabilang pisngi niya, pero iniiwas niya iyon. Hindi naman naapektuhan ng lalaki, bagkus ay napangiti pa ito at nasisiyahang tinitigan siya. Oops, gusto ko lang i-remind sa'yo na pagmamay-ari na kita, Sam, kaya gagawin mo lahat ng gusto ko. Tandaan mong ako ang naglabas sa'yo sa kulungan. Ngisi nito at iniwan siya matapos isara ang pinto ng kotse sa tapat niya. Umikot sa kabilang bahagi ng sasakyan. Let's go. Nginitian na naman siya nito bago nagmaniobra ng sasakyan. Bakit ganun? Nakalabas nga siya ng kulungan, pero hindi naman niya makapasa puso niya ang kaligayahan. Si Zed naman ay tuwang-tuwa sa mga oras na yon. Mahabang panahon ang kanyang hinintay, makasama lamang si Samantha. At dahil matagal niyang pinaghandaan ng sandaling iyon, ay 1 buwan silang magbabakasyon ng mahal niya sa Cumberland. Si Jammer ang ina-assign niya muna sa ibang negosyo niya para ito ang mamahala. Nang sumakay sila sa kanyang private chopper patungo sa kanyang resort, ay naramdaman niyang napakapit sa kanyang babae. Takot na takot itong napapikit. Marahan niya itong hinawakan sa kamay. Tila takot ito sa mataas na lugar. Ramdam niyang nanginginig ito, marahil ay dahil sa takot, kaya kinabig niya ang babae upang yakapin. Wala ito sa sarili, at dala ng matinding takot, kaya napasiksik ito sa kanyang katawan. Napangiti siya at sinamantala ang pagkakataong yun. Don't worry, safe ka sa tabi ko, okay? And now, open your eyes, sweetie. Saad niya. Nais niya kasing makita nito ang magandang view mula sa itaas. Marahan itong iniangat ang muka at dahan-dahang dumilat. Sa unay tumitig ito sa kanya. Nakita niyang nagkaroon ito ng kapanatagan pagkakitang yakap niya. Marahang ibinaling ng dalaga ang mga mata nito sa ibang direksyon. Nakita niyang pagkamangha nito kahit naroon pa rin ang takot. At nanatili ang titig nito sa labas hanggang sa kalaunan ay nawala na ang takot nito sa mga mata. Sa isipan ni Zed, ganoon din ang nararamdaman nito sa kanya. Unti-unti mauhulog ang loob ng dalaga hanggang sa ibigin siya nito. Maganda ang resorts na pinagmamalaki ni Zed Matthew sa kanya, kung saan dito sila mamamalagi ng 1 buwan. Hindi nakapagtatakang may pera ang isang Mr. Natividad. Simple nga lang ito kung titignan, pero ubod pala ng yaman. Pero hindi siya masaya.
Para bang wala sa pinagdalhan sa kanya ni Zed ang kanyang kaligayahan. Napakalungkot niya at hindi niya alam kung ano nga ba ang gusto niya. Napaigtad siya nang bumukas ang pinto. Nasa loob sila ng isang hotel ni Zed. 2 oras nang nakakalipas simula nang dumating sila. Hinayaan siya nitong magpahinga sa loob ng kwarto, pero hindi siya makampante. Totoo ang takot na nararamdaman niya sa lalaki. Kung kaya nitong manipulahin ang lahat ng tao sa piitang pinanggalingan niya, ano pa kaya ang buhay niya? Siguro nakapagpahinga ka na. Let's eat. Nakangiti ito nang lapitan siya. 3:00 na ng hapon nang dumating sila sa isla kanina at nakapagpahinga na siya ng 2 oras. Kaya nasa 5:00 pa lang. Hindi ako gutom, Mr. Natividad. I said, babe, mahirap bang gawin yon, Samantha? Boyfriend mo na ako ngayon, okay? Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito na naging maotoridad. Napayuko siya. Inari siya nitong kasintahan kahit labag sa kanyang kalooban, bagay na kinakatakot niya kay Zed. Para bang ilang sandali na lang, sisingilin na siya nito sa mga nagawang pabor sa kanya sa loob ng kulungan. Okay, babe. May nginig ang boses niyang saad. Bahagya siyang lumayo ng lapitan nito. Nasa iisang silid sila kung saan pwedeng gawin ito kahit na ano sa kanya at natatakot siya. Good. Narinig niyang wika nito at marahan siyang nilapitan at kinabig siya kaya mabilis niya itong naitulak. Naging malakas iyon dahil napaupo ang lalaki. What's wrong? Pagtataka nitong salubong ang kilay, pagkakitang halos sumiksik siya sa sulok ng silid. Gusto ko sanang maligo. Huwag kang lalapit sa akin, mabaho pa ako. Iwas niyang saad. Nakita niya itong napangisi. That's a good idea. Tumayo ito at eto palapit na naman sa kanya. Kaya nagmamadali na siyang humakbang palapit sa loob ng banyo. Nang akmang isasara niya iyon, ay iniharang nito ang isang braso. Sweetie, pwede ba kitang sabayan? Marahan nitong inilapit ang mukha sa kanya. Hindi pa man siya nakakapagprotesta, ay umangat na siya sa ere. Binuhat lang naman siya ng magaling na lalaki. Lalong sumidhi ang takot niya nang makita ang pagnanasa sa mga mata nito. Lord, please save me from this man. Piping bulong niya nang maramdamang inilapag siya nito sa tapat ng shower at binuksan niyon. Napasinghap siya nang maglandas ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Mabilis niyang iniharang ang 2 braso sa kanyang harapan dahil sa manipis lamang ang suot niyang damit. Kaya agad bumakat ang kanyang malusog na cocomelon. Pero naramdaman niyang hinawakan ni Zed ang magkabila niyang kamay. Naiiling siya nang ibaba nito iyon. Mas lalo siyang nakadama ng takot sa lalaki habang mariing tinititigan ng kanyang katawan. Umiiling-iling siya at nagmamakaawa. Nang makitang nagtanggal ito ng lahat ng kasuotan at walang itinira. Hindi kita sasaktan, Samantha. I promise. Masuyo nitong wika. Saka siya sinunggaban ng halik sa labi. Naguhumiyaw ang kanyang isipan sa pagtutol dahil hindi ito ang lalaking gusto niya at mahal niya. Pero ano bang laban niya? Hanggang sa walang nagawa si Samantha. Kinabukasan ay halos hindi makakilo si Samantha sa kanyang kinahihigaan dahil sa sakit ng kanyang buong katawan. Kagabi isip niya lang ang nagsasabing ayaw niya pero hindi ang kanyang katawan. Para ba siyang naupos na kandila na hinayaang gawin ni Zed ang nais nitong gawin? Wala siyang ipagmamalaki sa taong mahal niya dahil nakuha na siya ng iba. Napahikbi si Samantha sa isiping yun. Good morning, gising ka na pala. Napaigtad siya sa gulat nang may nagsalita sa kanyang likuran. Si Zed iyon. Nakaramdam na naman siya ng takot para sa lalaki. Patago niyang pinahid ang luha. Nagpahanda na ako ng breakfast. Nilapitan siya nito at masuyong hinalikan mula sa kanyang likuran. Galing ito sa labas, pawisan, pero nananatiling mabango. Nalanghap niya iyon dahil yakap siya ng lalaki. Agad siyang nag-iwas ng tingin, pero hinawi nito ang buhok niya at pilit siyang iniharap. Kinuyumo siya agad nito ng sabik na halik sa labi. Matagal at katulad ng dati, ay wala siyang nagawa kundi hayaan ito. Hindi siya makapagprotesta, para bang sabik na sabik ito sa kanya. Napilitan na lamang siyang tumayo para mag-almusal,
kaysa siya ang gawin itong breakfast ni Zed. Nagbanyo siya at nagbihis. Kahit walang dalang damit ay hindi niya problema dahil may mga nakahandang maraming damit si Zed para sa kanya. Mula pang loob na sakto ang sukat sa kanya hanggang sa mga damit ay kasyang-kasya. Sa isang restaurant sila kumain na pagmamay-ari din ni Zed. Ipinakilala pa siyang kasintahan sa lahat ng staff para ibigay sa kanya ang nararapat na trato ng mga tao sa lugar na yon. Matapos nilang mag-almusal, ay naglakad-lakad silang dalawa sa gilid ng dalampasigan. May nakikita siyang mga bangka sa laot. Kung tatakasan niya si Zed, hindi siya kaya nito masusundan? Pakiramdam niya ay nakawala siya sa selda, pero nakakulong naman ang buhay niya sa taong hindi niya gustong makasama. Mamayang gabi siya tatakas kapag tulog na si Zed at sisiguraduhin niyang hindi na siya nito makikita pa. Gaano katagal ang biyahe ng bangka palabas ng islang to? Tanong niya sa katabing lalaki. 3 hours and 30 minutes. Depende sa bilis ng takbo. Araw-araw may biyahe ang bangka dahil maraming turista ang nais na magbakasyon dito. Alam mo bang ito ang pinakamalawak na isla sa probinsya ng Caberlin? Humarap ito sa kanya at ngumiti. Nag-iwas siya ng tingin at baka mabasa nito ang nilalaman ng kanyang isipan. Nagustuhan mo ba dito? If yes, pwedeng dito na tayo bumuo ng pamilya. Nakatawa nitong Saad. Kung siya ang papipiliin, mas gusto niyang lumaya mula sa lalaking to. Pero alam niyang hindi mangyayari. Kahit saan, bahala ka na Zed. Wika niya, hindi ipinahalatang wala siyang gana dahil hindi ito ang lalaking gusto niyang makasama. Gusto niya yung lalaking mamahalin niya at alam niyang magiging masaya siya. Sa paglilibot nila ni Zed, ay pinaghandaanan niya ang kanyang pagtakas mamayang gabi. Sasabay siya sa huling biyahe ng pampasaherong bangka palabas ng isla at sasakay siya ng bus pa Maynila at pagkatapos noon ay malaya na siya mula sa lalaki. Malalim na ang gabi pero pinili ni Samantha na manatili sa terrace. Doon niya aantaying makatulog si Zed bago niya takasan. Pero nagulat siya nang may pumulupot na mga bisig sa bewang niya. Ang ganda ng view, di ba? Naramdaman niya ang may init na hininga nito sa kanyang braso. Pinatakan siya ng halik nito sa braso pataas sa leeg niya. Nagsimula na naman siyang kilabutan. Babe, pwede bang hayaan mo muna ako rito? Mauna ka nang matulog. Tutal, hindi pa naman ako inaantok. Sa unang pagkakataon, ay ginamit niyang endearment na gusto nitong gamitin niya. Nilangkapan niya rin ng lambing ang boses niya para sumunod sa kanyang lalaki. Bagay na ikinangiti ni Zed. Kita niya iyon nang bigla siyang iharap. Thank you, sweetie. Anito na para bang nabigyan siya ng 1,000 kaligayahan sa pagtawag niya rito ng babe. Nang akmang hahagkan, ay umiwas agad si Samantha at muling humarap at tinanaw ang malawak na karagatan. Gusto niyang sabihin kay Zed na nais niyang makita ang kanyang pamilya, pero alam niyang hindi siya nito pagbibigyan. Nababasa ni Zed ang malungkot na mga mata ni Samantha at manakanakang pag-iwas sa kanya, pero hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang puso nito. Kalaunan, inaya na itong matulog paglipas ng kalahating oras. Naisip ni Samantha na madaling makakatulog si Zed kung tatabihan niya. Yakap siya nito at hinahagkan nang tunguhin nila ang malapad na kama. Nang maihiga siya, ay mainit na katawan ni Zed ang naramdaman niyang dumagan sa kanya at nakakangilong halik sa kanyang mga labi. Napapikit siya at hinayaan ng lalaking damhin ang kanyang buong katawan dahil wala naman siyang magagawa. Halintulad ng kirot na naramdaman niya sa nagdaang gabi ay bahagya na iyong nabawasan. Pagkatapos ay pagod itong bumagsak sa kanyang tabi. Pinilit niyang manatiling dilat hanggang sa maramdamang malalim na ang paghinga ng lalaking nakayakap pa sa kanya. Tiningnan niya ang oras na nasa silid na yon. Pasado 10:00. Ang tanong, may biyahe pa kaya sa mga oras na yon? Dahan-dahan niyang tinignan ang nakapikit na lalaki. Mabuti naman na tulog ito. Saka siya marahang kumilos at kinalas ang mabigat na brasong nakadagan sa kanya. Nagbihis siya at kinuha lahat ng perang nakita niya sa wallet ni Zed. Halos hindi siya makalikha ng ingay habang humahakbang palabas ng pinto. Ni humingay hindi niya ginawa. Nang tuluyang makalabas sa kwarto nila, ay saka siya naghabol ng hininga.
Malalaki ang hakbang na tinungo ang elevator pa ground floor. Sa baba ay may iilang tao pang nagkalat. Ang iba naman ay nagkakasiyahan pa sa gilid ng dalampasigan. Tinakbo niya ang karagatan upang habulin ang huling biyahe ng bangka. "Manong, wait lang!" Malakas niyang sigaw na ikinakampay ang dalawang kamay habang siya'y mabilis na tumatakbo. Paalis na kasi ang pampasaherong bangka. Pinagtitinginan siya ng ibang pasahero. Marahil ay dahil sa manipis at nakapantulog siyang suot pagsampa niya. "Saan ba ang punta mo, Neng, at ganyan ang hitsura mo?" Nag-aalala ang isang babaeng katabi niya. Pinili niyang huwag sumagot dahil ayaw niyang magkamali sa kanyang desisyong pagtalikod kay Zed. Nasa kamay na niya ang kalayaang nais niya. Hindi na siya nito mahahanap pa kapag nakabalik na siya ng Maynila. Pero hanggat nasa isla siya, ay hindi pa siya pwedeng makampante. Abot-abot ang kanyang kaba na baka magising si Zed at masundan siya. "Sweetie." Marahang kinapa ni Zed Matthew ang babae sa kanyang tabi. Pero napabalikwa siya ng bangon nang hindi ito maramdaman. Wala si Samantha sa kanyang tabi. Maaaring nagbanyo. Pero nadismaya siya nang hindi makita doon ang babae. Dali-dali siyang nagbihis. Baka nasa baba at nagpapahangin. Susundan niya ito. Kasabay noon ay ang mahinang katok sa kanyang kwarto. Isa sa mga staff ng resorts ang nabungaran niya. "Good evening, sir. Nakita po ng lifeguard na naka-duty si Ma'am Samantha na sumakay ng pampasaherong bangka. Itatanong ko lang po kung aware po ba kayo, sir?" Tanong nito. Nagtagis ang bagang niya sa narinig. "Ihanda ang jet ski. May pupuntahan lang ako. Itawag sa port na huwag palabasin ang mga huling pasahero ng bangka." Utos niya sa staff. "Yes, sir." Madali itong tumalima. Isinara niya ang pinto at nagsuot ng damit. Sinuklay ng daliri ang hindi naman nagusot na buhok. "Samantha, pagsisisihan mong tinakasan mo ko." Ngit-ngit niyang bulong habang mabilis na tinutungo ang private elevator. Nakahinga ng maluwag si Samantha. After 3 hours sa wakas, ay narating nila ang port. Pero lahat sila ay stranded at hindi muna pinabababa ng isang gwardiya sa port na ipinagtaka niya. Pero sa kanya lang napagtanto na makapangyarihan nga pala si Zed at ito ang may-ari ng lugar. So paano nga ba siya makakatakas? Ang tanga niya lang. Tulala siya at nalumo nang makita ang binata kalaunan, nakausap ng guard sa port bago siya binalingan. "Let's go home, sweetie." Saad nito at niyakap pa siya. Kalmado ang lalaki sa kabila ng ginawa niya. Isinakay siya nito sa jet ski pabalik. Pagdating sa hotel sa kanilang silid, sa kanya lang nakita ang mabagsik nitong hitsura. "Bakit mo ako nagawang takasan, Samantha?" Madiin at ngit-ngit nitong tanong sa kanya. "Zed, please, just set me free. Hindi ako masaya. Hindi ikaw ang nais kong makasama." Umiiyak niyang pagmamakaawa. Nakakaramdam siya ng takot sa lalaki. Sa galit nito, ay hinagip ng kamao ni Zed ang babasaging vase na nakadisplay sa shelf. At basag iyong bumagsak sa sahig. Bago siya nilapitan, na nanilisik ang mga mata. Galit na galit nitong piniga ang baba niya. "Ano pa bang kulang, Samantha? Halos ibigay ko na nga ang mga bagay na sa'yo ko lang ginawa. Pero anong kapalit? Ginalit mo ko." Saka mas lalo pa nitong piniga ang panga niya. Dama niyang nanginginig ito sa galit. "Ano pa bang kulang, Zed? Kinuha mo na ang lahat. Ano pang kailangan mo sa akin? Bakit hindi mo na lang ako hayaang umalis?" Nasasaktan niyang tanong. Lalong nangalit ang anyo nito sa kanyang sinabi. Tila pa nga nawala ito sa sarili nang sakalin siya. "Sige, Zed, patayin mo na lang ako. Kung yan ang kabayaran ng ginawa mong kabutihan sa akin, mas pipiliin ko pa yun kaysa makasama ka." Saad niya habang nahihirapang huminga sa pagkakasakal nito sa kanya. Pero kinalma nito ang sarili, saka siya dahan-dahang binitiwan. "I shouldn't have killed you, Sam, but you will pay for all the money that I spent to you. You will be my sex slave from this day on." Pahagi siya nitong inihiga sa kama, saka kinubabawan. Napaigik siya sa sakit nang tumama ang likod sa gilid ng kama. Pero mas masakit ang binitawang salita ni Zed sa kanya. Hilam ang mga mata sa luha habang pinarurusahan siya ng lalaki sa ibabaw ng kama. Bakit ganito ang kapalaran niya?
Gaano ba talaga kasama ang nagawa niya kay Aliana noon? Impit na siyang napasigaw nang marahas na ang kinin ni Zed. Mahigpit siyang napahawak sa bedsheet habang halos durugin ito sa ibabaw ng kama. Hindi siya nito tinigilan hanggang hindi siya nanlulupaypay. Matapos itong magparaos, namamaluktot siya sa sakit na iniwan. Wala siyang nagawa kundi humagulhol ng iyak. Wala pang isang buwan, iniuwi na siya ni Zed sa Maynila. Dahil sabi nga nito, sinira niya ang dapat masayang bakasyon nila. Isang maid at 2 gwardiya ang kasama niya sa bahay. Bawal siyang lumabas kapag hindi ito kasama. At once na tangkain niyang tumakas, dila lang ang walang latay. Ipinakita ni Zed sa kanya ang tunay nitong ugali. Siningil na siya ng lalaki sa mga nagawa nito sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa kanya nang madatnan siyang naglilinis sa sala. Paglabas nito ng kwarto sa umagang yun. Wala naman siyang pinagkakaabalahan, kaya naisip niyang maglinis na lang. Baka sa ganitong paraan, mabawasan niya ang utang niya kay Zed. Umaasa pa rin siyang makakalaya mula sa lalaki. Naisip kong tulungan si Manang sa gawaing bahay. Tutal, wala naman akong ginagawa. Nakatango niyang tugon dahil hindi niya kayang salubungin ang titig nito. Oh really? Supladong saad nito bago tinawag si Manang. Minanduha na simula sa araw na iyon ay siya na ang gagawa ng gawaing bahay. Sir, seryoso po ba kayo? Hindi makapaniwala si Manang. Iyan ang gusto ni Samantha. Then, let it be. Tignan natin kung talagang kaya niya. Pagkasabi nito, ay minanduhan siyang magluto muna ng almusal. Nagmula siya sa pamilyang hindi natuto sa mga gawaing bahay, pero sinubukan niya. Nagluto siya ng scrambled egg para kay Zed, pero nagulat siya nang iluwan nito iyon. May problema ba? Kinakabahan niyang tanong dahil sa galit nitong reaksyon. Kumuha ito ng itlog at marahas na isinubo sa kanya. Anong lasa? Inis nitong tanong sa kanya pagkatapos. Napalunok siya dahil napakaalat noon. I'm sorry, ipagluluto na lang kita ulit, Zed. Tinitigan siya nito na hindi makapaniwala. Nababasa niya sa mga mata ng lalaki na tila ba sinasabing ni magluto ay wala siyang alam at nakadama siya ng hiya sa sarili. No need. I've lost my appetite. Ikaw na ang kumain nito kung gusto mo. Saka ito padarag na tumayo at tumalikod. Habang sinusundan niya ng tingin ng papalayong lalaki, may kung anong kurot sa puso ang naramdaman niya. Marahil sa sakit na trato nito sa kanya. Naramdaman niyang may luha ang kanyang mga mata. Pero pinalis din niya kaagad iyon at inimis ang pagkaing inihain niya para kay Zed. Saka binalikan niya ang ginagawa sa sala. Nakita niyang dumaan ng lalaki, pero nilagpasan lamang siya nito. Nahuli niya ang sariling sinusundan nito ng tingin. Dasal niya na sana'y bumalik ang dating Zed na nakilala niya noon. Saka siya napabuntong hininga. Matapos maglinis ay nagpaturo siya kay Manang magluto ng ulam pang almusal. Wala naman si Zed sa tanghali, umaga at gabi lang. Matyaga naman siyang tinuruan nitong magluto, hindi lang pang almusal, kundi pang hapunang ulam. Sinanay niya ang sarili sa gawaing bahay bilang kanyang libangan. Madalas ay kasama siya nitong namamalengke. Paano malalamang fresh pa ang mga gulay, Manang? Curious niyang tanong habang namamalengke sila. Nginitian siya nito. Pipisilin mo muna. Kapag matigas, fresh pa yun. Kapag sa mga dahon naman, katulad ng kangkong at pechay, yung mga nakabuka pa. Sa kulay naman niyon, medyo makintab. Ganoon din sa karne at isda. Patuloy siyang tinuruan ni Manang hanggang sa matuto siya. Buwan din ang lumipas bago niya nakuha ang tamang timpla ng sinabawang isda at karne. Na sa totoo lang ay hindi niya inaasahan. Sa sobrang tuwa nga niya, ay nayakap niya si Manang. Sa kanya lang napagtanto na hindi madali ang pagluluto, pero nagawa niya. Kinahapunan ay excited siyang ipinatikim iyon kay Zed. Masarap, Manang. Thank you. Tiningnan siya ni Manang. Si Samantha ang nagluto niyan, sir. Ngiti ni Manang, pero napalis ang ngiti ni Zed nang tignan siya sa kasumeryoso. Mabuti naman at sa wakas, may silbi ka na dito sa bahay. Saka nito ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos ay umalis ang lalaki. Hindi niya alam kung saan pupunta.
Wala naman itong obligasyong magpaalam sa kanya. Sino ba siya na isa lamang nitong slave? Naglinis siya ng katawan at nahiga sa kanilang silid upang magpahinga dahil pagod siya. Anong problema bro? Himalang nag-aya ka ng inom. Si Rodney iyon habang nagsasali ng alak sa kupita. Matapos abutin ng baso, ay nilagok iyon sa kanapabuntong hininga. In love ako sa babaeng walang pagtingin sa akin. Yung binigay ko na ang lahat pero kulang pa rin. Mapait niyang tugon. Napasandal sa upuan si Rodney at tinitigan siya. Seryoso ka? Ang daming babae diyang nagkakandara pa sa'yo. Iisa lang ang kailangan ko. Isa lang ang gusto kong makasama habang buhay. Pero siya pa ang ayaw sa akin. Mabigat ang boses niyang saad. Nako, problema nga yan. Pero tama ka sa nilapitan mo tungkol sa problema mo. Dahil eksperto ako pagdating sa mga babae. Heto ha, makinig ka sa akin. Ganto yan, pagsilosin mo. Kapag hindi nagselos, wala siyang pagtingin sa'yo. Pero kapag nagselos, panigurado'y mahal ka. Wika nito. It's a waste of time dahil wala siyang pagtingin sa akin. Napahilot ito sa baba. Itong babae bang to ay niligawan mo na? Tanong pa. Umiling siya, kaya napapitik ito sa hangin. Kaya naman pala syempre hindi niya alam na mahal mo siya. Siya naman ay umiling bago sinabi ang kwento nilang dalawa ni Samantha na ikinagulat ni Rodney. Do you think I still need to court her after all the good things I've done? Tanong niya. Oo naman, even if you have shown your feelings in action, you still have to say it. Kung di mo pa nasabing mahal mo siya, abay sabihin mo na. Pangungulit nito. Naisip niyang may punto ang kapatid. Bakit nga ba hindi niya ligawan si Samantha? Kung hindi pa rin niya makuha ang puso nito, saka siya magpapasya kung palalayain ito. Kahit papaano ay nakatulong din sa kanya ang pag-uusap nilang dalawa. Palibhas ay bago ito nagdesisyong lumagay sa tahimik, ilang relasyon ang pinasok ni Rodney. Mabuti at napatino ni Hershey. Nakatatlong bote lamang siya ng beer, saka nagpa siyang umuwi. Habang si Samantha ay halos kakaidlip niya lang, nang maulanigan ang kotse ni Zed sa garahe. 4 na oras din itong nawala. Hindi nagtagal ay pumasok ito sa kanilang silid. Nagkunwari siyang tulog at hindi pinansin ang paglundo ng kama. Patunay na tumabi ito sa kanya. Naramdaman niyang niyakap siya ng lalaki at kinabig palapit dito. Ramdam niyang gumapang ang mainit nitong palad sa maselan niyang parte. Hindi niya na kayang magkunwaring tulog na pinigilan ng palad nitong pumasok sa pantulog niya at pinisilang parting iyon. Sunod niyang naramdaman ang mainit nitong hininga sa kanyang liig. Naamoy niya ang alak mula sa hininga nito. Lasing ang lalaki. Samantha, I love you. Narinig niya mula sa lalaki. Marahil ay dahil sa kalasingan nito. Nagpatinaod na lamang siyang halikan ni Zed. Hindi natanda ni Samantha kung ilang beses siyang inangkin ni Zed bago niya narinig ang salitang I love you. Katunayan, pagising niya kinabukasan, matagal niyang tinitigan si Zed habang nakahiga sa kama at tulog pa. Para siyang tanga na iniisip pa rin ang narinig niya mula sa lalaki kagabi. Pero binaliwala iyon at bumangon upang magluto ng almusal nito. Pagkatapos magluto, ay saka siya bumalik sa kanilang silid. Para gisingin sana si Zed, pero saktong palabas na ito ng banyo. Zed, Sam. Magkapanabay pa nilang saad habang nakatitig sa isa't isa. Kapwa na tigilan, pero may sumilay ng ngiti sa labi ng lalaki. Mga ngiti ngayon niya lang ulit nakita. Nawala ang tila panlalamig ni Zed sa kanya. Dapat ba niyang ipagpasalamat iyon? May kaibahan ba iyon sa pagiging parausan niya? Kumirot ang puso niyang gustong maiyak sa alaala tuwing parurusahan siya nito. Naaalala niya kung ilang buwan siyang nagdusa dahil sa pagtatangka niyang tumakas. Inaangkin siya nito kahit nalabag sa kanyang kalooban at napakasakit niyon para sa kanya. Ready na ang breakfast mo. Agad niyang saad saka tumalikod. Sa halip na sabayan si Zed sa pag-aalmusal, ay nagtungo siya sa laundry area para maglaba. Doon ay umiyak siya sa sama ng loob. Si Zed naman ay ilang beses niyang sinikap na sabihin or ligawan ng dalaga, pero hindi niya magawa. Baka kapag nalaman ito ang damdamin niya, ay matik advantage iyon ni Samantha.
Gusto niya ang Sam ngayon kumpara sa dati na malakas ang loob na kalabanan siya. Pero ngayon, naroon ang takot nito sa kanya. Bagay na alam niyang hindi na ito gagawa ng ikagagalit niya. Si Sam ang buhay niya at hindi niya alam ang gagawin kapag nawala ito sa kanya. Mababaliw siya, baka hindi na nais pang mabuhay. Sapat na ang kasama ito sa araw-araw, kahit na hindi man siya nito magawang mahalin. Hanggang sa hindi na niya namalayan ang paglipas ng buwan at mga taon hanggang sa, "Sir, may naghahanap po kay Samantha. Tingin ko magulang niya." Napakurap siya. Magulang ni Samantha? Hindi niya akalaing matutundon sila ng parents nito. Maaaring nagtungo muna ang mga ito sa kulungan, kaya nasabi ang kanyang address. Agad niyang ipinatawag si Samantha at pinagbihis upang harapin ang mga ito. Si Samantha ay nakadama ng kaligayahan pagkarinig niya na nasa labas ang mga magulang niya. Pwede niyang sabihin ang kalagayan niya sa piling ni Zed, pero nagbigay babala ang lalaki na wag siyang magsasalita laban dito sa mga magulang. Katunayan, magkahawak kamay pa sila ni Zed habang palabas ng bahay. Namamalisbis ang luha niya nang yakapin ng namiss na ina. Napahagulhol siya. Napakatagal ng panahong inasam niya na makita at mayakap ang mga ito. "Anak, sorry. Napakatagal bago kita nadalaw. Kamusta ka na sa piling ng kasintahan mo? Bakit hindi ka nagpapakita sa amin? Nakalaya ka na pala." Sunod-sunod na tanong ng ina. Napasulyap siya kay Zed habang mabait na nakikipag-usap kay Andrew at sa kanyang ama. Sinulyapan din siya nito ng makahulugan bago nginitian ng matamis. Ngiting may kahulugan. Nag-iwas siya ng tingin. "Okay ako, Mommy. Masayang-masaya kasama si Zed. Mabuti po siyang tao. Sobrang mahal niya po ko." Pagsisinungaling niya. Nagpahid ito ng luha. "Salamat kung ganoon, anak. Masaya ako na nakatagpo ka ng lalaking mamahalin ka at deserve mo." Pinahid nito ang kanyang mga luha sa bayakap na muli. Ilang sandali pa silang magkayakap na para bang ninanamnam niya ang mga sandaling nawalay siya sa ina ng halos mahigit 4 na taon. Gusto man niyang sabihin ang hirap na pinagdaanan niya sa poder ni Zed, ay iniyak na lamang niya. Nang balingan niya si Aliana, ay napahagulhol na naman siya ng iyak. Napakatagal na panahon ding nais niyang humingi ng tawad sa kapatid para naman mabawasan ang dinadala niya sa kanyang dibdib. "Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ko." Mga katagang lumabas sa kanyang mga labi habang humahagulhol. Dahil sa nagawa niyang kasalanan sa kanyang kapatid, nasira ang buhay niya. Sana'y kung pwedeng ibalik ang lahat. Baka hindi niya ito pinagtangkaan pa. Baka masaya siya ngayon. "Samantha, matagal na kitang napatawad." Saad ni Aliana na siyang nagpahid ng kanyang mga luha. Lalo siyang napaiyak, kaya hinagod nito ang kanyang likod. Nang yakapin siya ng ama at sinabing sana'y tuluyan na siyang magbago, ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa yakap nito maging sa boses ay naroon ang pagmamahal para sa kanya. Namiss niya ito ng sobra. "Zed, iho, total naman ay nasabi mong mahal mo itong anak ko. Siguro naman ay panahon na para magpakasal kayo." Ang ama niya iyon at nasa loob na sila ng bahay. Katabi niya si Zed at hawak ang isang palad niya. Katapat nila ang mga bisita sa kabilang bahagi ng sofa. "Yes, tito. Ang totoo niyan ay plano na talaga namin ni Samantha magpakasal. Right, sweetie?" Baling sa kanya ni Zed na hindi nag-alangang halikan ng palad niya. Bahagyamang na ilang kay Andrew na dati niyang minahal ay umuo na lamang siya bilang pagtanggap ng katotohanang hindi para sa kanyang lalaki. Oras na rin para kalimutan niya ito at ibaling kay Zed ang nararamdaman niya. "Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Gusto kong makausap ang mga magulang mo, Zed." Hirit na naman ng kanyang ama. "Wala pong problema. Magtatakda ko ng araw kung kailan niyo pwedeng makausap ang parents ko." Tugon naman ni Zed. Kung titignan, ay tila seryoso si Zed sa mga sinasabi. Inanyayahan pa nga ang kanilang panauhin at sinabing pwede siyang dalawin. Pero nang makaalis na ang mga ito, ay back to reality silang dalawa. Oo, nag-uusap silang dalawa. Okay na rin ang trato sa kanya ng lalaki.
pero hindi nila pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga damdamin. Nang gabing iyon ay tahimik siyang nakatayo sa terrace habang iniisip ang mga nangyari sa kanila kanina. Sa wakas, nagkapatawaran na sila ni Alyana, bagay na tila may tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Ganito pala ang pakiramdam na walang galit, inggit or ano paman. Nakakagaan ang kanyang pakiramdam at masaya na rin siya para sa kanyang kapatid sa piling ni Andrew. Nandito ka lang pala. Boses ni Zed iyon sa kanyang likuran. Nilingon niya ang lalaki. Kung may isang bagay na lang na gumugulo at nagpapabigat sa kanyang dibdib, iyon ay ang lalaking to. Anong iniisip mo? Tanong nito sa kanya nang makalapit. Iba ang tono nito ngayon, hindi na maotoridad. Natakot ba ito sa kanyang ama kanina? Sa bagay, mabait naman talaga si Zed. Nagbago lang na magtangka siyang tumakas. Iniisip ko lang kung paano mo nasabing pakasalan ako sa harap ni Dad. Malakas ang loob niyang saad. Kinuha nito ang kanyang palad at seryosong tumitig sa kanya. Tatanungin kita, Samantha, willing ka bang magpakasal sa akin? Tanong nito. Tumingin siya sa mga mata ni Zed. You think do I have a choice? Mapait ang tono niyang tanong. Mula nang ilabas mo ako sa kulungan at gawing parausan, may nagawa ba ako? Tumulo ang luha niya sa masakit na katotohanan yun. Wala, diba? Pagpapatuloy niya pa. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ito ang buhay na gusto kong mangyari. Hindi ko ninais lumaya sa kulungan para lang ikulong mo ulit at maging miserable. Pero wala akong nagawa dahil natatakot ako sa'yo. Napahikbi na siya at sa unang pagkakataon, nasabi niya rin ang matagal ng saloobin sa lalaki. At ito na ang bahalang magparusa sa kanya pagkatapos ng mga sinabi niya. Tatanggapin niya. Tutal naman, manhid na ang katawan niya. Mabilis na niyakap ni Zed si Samantha nang marinig ang mga sinabing saloobin nito. Sising-sisi siya sa mga nagawa sa babae. Hindi siya naging patas sa babaeng mahal dahil naging makasarili siya. Hindi niya inintindi ang nararamdaman nito sa tuwing aangkinin ng pilit sa ibabaw ng kama. Ay labis niya itong nasasaktan. Samantha, I'm sorry. I shouldn't have hurt you like I promised. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya. Natakot ako na mawala ka. I love you so much. Please, wag mo akong iiwan. Hinaplos niya ang magkabilang pisngi nito at pinahid ang masaganang luhang umaagos sa mga mata ng dalaga. Lalo lamang itong napahagulhol ng iyak na tila ba nasasaktan kaya lalo niya itong niyakap. Nanatili itong umiiyak at hindi sumasagot sa sinabi niya. Pero dama niya sa bawat hikbi ang sakit na nararamdaman nito hanggang sa mabilis na kumawala sa kanyang babae at tumakbo papalayo. Galit na galit siya sa sariling pinagsisipa ang pader ng teres. Hindi naging makatwiran ang pagmamahal na sinasabi niya. Worth it pa nga ba ang paghingi niya ng tawa dito kung tapos na niyang saktan ang babaeng sobra niyang minahal? Naging duwag siya sa nararamdaman niya. Sa halip na palayain ito, ay tama si Samantha. Ikinulong niya lalo ang dalaga sa isang relasyong hindi nito gusto. Awang-awa niya itong tinitigan nang mapasukan sa kanilang silid at tulog na. Malalim na noon ang gabi. Marahan siyang lumapit sa babae at mahigpit itong niyakap. Alam ni Zed na hindi sapat ang sorry lang sa kanyang ginawang kalupitan sa babae. Palalayain niya si Sam ayon sa kagustuhan nito. Iyon ang tunay na pagmamahal. Hindi niya ito mapipilit na ibigin siya. Pero bago iyon, gusto niyang maiparamdam kay Sam ang pagmamahal niya. Kinabukasan ay nagising si Samantha na walang katabi. Mugto ang mga mata niya sa kakaiyak kahapon dahil sa pagkakaharap-harap nila ng mga magulang at sa paghingi ng tawad ni Zed at sa pag-amin ng nararamdaman nito sa kanya na lalong nagdulot ng sama ng loob. Kung mahal siya nito, bakit kailangan siyang saktan? Nagmamadali siyang bumangon dahil tinanghali na siya ng gising. Agad naghilamos at nagtoothbrush saka lumabas ng silid. Good morning. Nakangiting Zed ang bumulaga sa kanya paglabas niya ng pinto. May hawak na bulaklak na agad iniabot sa kanya. Tulala siyang napatingin dito bago sinulyapan ang hawak na bulaklak. What's this for? Napakunot siya ng noo.
Para sa'yo, bahagi ng paghingi ko ng tawad. Again, I'm really sorry for everything. Naging maramdamin ang boses nito. Napakurap siya nang makita ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Marami siyang gustong sabihin at hinging kapalit sa paghingi ng tawad ni Zed, pero sinarili na lamang niya iyon. Naisa na niyang hingi ng kanyang kalayaan mula dito, pero alam niyang hindi ito ay pagkakaloob ng lalaki. Sam, kailangan ko pa bang lumuhod sa'yo? Just to make you believe that I regret. Anito sa pananatili niyang tahimik. Umiiling siya. Wala kang kasalanan, Zed. I also love too much and being selfish for the person I wanted to be with. But I've learned a lesson na kahit anong gawin kong pilit para makuha siya, kapag hindi para sa'yo yung isang tao, it will fail. Makahulugan niyang saad kay Zed. Gusto niyang malaman itong hindi pinipilit ang puso, kundi hinahayaang kusang tumibok para sa taong nais nito. Nakita niyang tumango si Zed at nginitian siya saka lumapit sa kanya. Then, I will make sure you fall in love with me, Sam. Kapag hindi pa rin, palalayain kita. Bigyan mo lang ako ng 1 or 2 taon, okay? Pinisil pa ng lalaki ang magkabilang pisngi niya. Hindi na siya nakasagot ng masuyo nitong hagkan ang kanyang mga labi. Napakatagal ng 2 taon bago siya nito palayain. Parang ikinulong pa rin siya nito. Napakasigurista ng lalaki. It's a deal. Saad pa. At dinala na siya sa kusina. Kulang na lang ay buhatin siya nito. Hindi siya sigurado kung seryoso ito sa sinabing palalayain siya. Pero ang importante sa kanya ay bumalik na ang dating Zed. Ang alam niyang mahal siya. Hindi na rin siya nito sasaktan. Habang kumakain, ay manaka-naka siyang sinusubuan nito. Zed, pwedeng ako na? Hindi naman ako bata. Reklamo siya dahil nahihiya siyang nakakita ni Manang ang ginagawa ng lalaki. This is part of the deal. Hindi mo yun pwedeng kontrahin. After nga pala natin mag-breakfast, ay may pupuntahan tayo. And sweetie, pwede kang dumalaw sa parents mo if you want. Basta may kasama ka. Pwede si Manang or ako. Sa sinabi ni Zed, ay namilog ang mga mata niyang napatingin dito. Hindi siya makapaniwala. Biglang binalot ng kakaibang kaligayahan ang kanyang puso. Gusto niya tuloy maiyak. Thank you, Zed. Usal niya na naiiyak na nga at napapatingin kay Manang na nakangiti sa kanilang dalawa. Nginitian lang siya ng lalaki bilang tugon. Matapos mag-almusal, ay dinala siya nito sa salon. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa totoo lang, miss niya na iyon. Dati madala sila sa salon ng kanyang ina. Habang inaayusan siya ng baklang staff ng salon, ay walang kurap na nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin si Zed dahil nasa likuran niya ito. Paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa gawin ng lalaki. At kapag nagtatama ang kanilang mga mata, ay nginingitian siya ni Zed. Sa mga tingin nito, ay nararamdaman niyang tila nalulusaw siya. Pagkagaling nila sa salon, ay dumiretso naman sila sa mall. Ipinag-shopping siya ni Zed. Bagay na nakasanayan niyang gawin dati. Alam niyang pinaparanas lamang sa kanya muli ni Zed ang mga bagay na nakasanayan niya noon. Hindi niya alam kung bahagi pa rin ba iyon ng pagpapaibig sa kanya ni Zed. Kung magkaganon man, ay napasaya siya nito. Hindi sa mga material na bagay na binigay nito sa kanya, kundi dahil nagbalik na ang dating Zed Matthew Natividad. Lumipas ang 2 taon at ngayon, nagdadalang tao na si Sam. Katunayan, 8 buwan na ang kanyang triplet sa tiyan. Araw na lang ang bibilangin at manganganak na siya. Excited na rin ang kanyang mga biyanan sa triplets nila ni Zed. Nasa isang bakasyon sila kasama ang kanyang buong pamilya. Ang dad and mom niya, si Andrew at Aliana, at ang tita Violeta niya at tito Jerry na nung unay nagulat sa pagpapakasal niya at syempre ang asawang si Zed. Siguro'y wala na siyang choice kundi ang mahalin ito nang magdalang tao siya. Bago pa man kasi matapos ang deal nilang 2 taon na palalayain siya nito, ay siniguro ng lalaki na buntis na siya at kasal na rin. In other words, wala talaga itong planong pakawalan siya. Napakasigurista ni Zed. At hindi na rin naman niya kayang iwan ng lalaki dahil mahal na niya ito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula,
Basta nagising na lamang siyang isang umaga na hinahanap-hanap ang amoy ng lalaki at hindi makatulog kapag hindi ito katabi sa higaan. Matyaga pa siyang naghahantay sa pagdating nito galing office at excited na makita ang lalaki. Yun pala ay nagdadalang tao na siya at ito ang napaglilihian. Bukod doon ay tuluyan na ring nahulog ang kanyang loob sa mga pakyut nito. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap mahalin si Zed. Hindi niya lang mabigyan ng pagkakataon ng sariling makita agad ang kahalagahan ng lalaki at mabuti hindi siya nito sinukuan. Kanino ka ba nakatingin? Nakanguso niyang tanong nang may babaeng dumaan sa harapan nila, suot ang two-piece swimsuit. Naka-dark shade kasi ang lalaki habang naglalakad sila dito sa gilid ng dalampasigan at pakiramdam niya, napatingin ito sa mga babaeng sexy na dumaan sa harapan nilang mag-asawa. Hindi niya kayang magpa-sexy ng ganoon dahil napakalaki ng kanyang tiyan. Pero kung hindi siya buntis, ay tatalunin niya mga dumaang babae. Natawa ito sa sinabi niya na ikinaasar niyang lalo. Are you jealous, sweetie? Nasisiyahan itong tanong. Saka hinapit siya sa bewang at inilapit ang mukha sa kanya. Ha? Hindi no? Ewan niya kung bakit nahiya siyang aminin ng totoo sa asawa. Hindi naman playboy ang lalaki. Kasal na rin silang dalawa. Pero hindi niya maiwasan makaramdam ng insecurities ngayong buntis siya. Hinawakan siya nito sa baba at iniharap ang mukha sa lalaki. Saka malakas na tumawa. Wari ba'y may nabasa na nakakatawa sa mukha niya. Sa inis ay hinataw niya ito. At nagpahabol naman ng lalaki sa kanya habang patuloy siyang tinatawanan. I love you, Samantha. Sigaw ng lalaki. Sa huli napapangiti na lang siyang hinabol ito ng tingin. Madalas si Zed ang nagbibigay sa kanya ng sama ng loob. Totoo yan. Pero si Zed din ang nagtatanggal noon. May kapangyarihan itong baguhin ang kanyang mood ng isang segundo lang. At isa iyon sa katangian ng lalaking minahal niya. Anong pakiramdam na magiging isa ka ng ina, Samantha? Nakangiting tanong ni Alyana sa kanya nang mapagsolo silang magkapatid. Kapwa sila buntis, pero ilang buwan pa lang ang tiyan nito sa pangalawang anak. Ang mga kasama nila ay nagkahiwa-hiwalay at ang natatanaw niya na lang ay ang asawa at si Andrew na magkatuwang gumagawa ng bonfire para mamayang gabi. Tumingin siya sa gawin nito. Natutuwa siya kay Alyana dahil sa kabila ng kalupitan nilang mag-ina noon, hindi talaga ito nagtanim ng sama ng loob. Napakabuti ng kapatid niya. Kaya deserve nito si Andrew na sobrang magmahal. Ang totoo niyan, Alyana, nag-aalala ako. Baka hindi ko magampanan ng tungkulin ko bilang ina ng triplets at asawa ni Zed. Pag-amin niya. Ngumiti ito at bahagya pang lumapit sa kanya. Kaya mo yan, Samantha. Marami ka nang kinayang gawin. Marunong ka nang magluto, maglaba, maglinis. Lahat kaya mo na. At alam kong magagampanan mo ng sabay ang tungkulin sa kanila. Ang layo mo na sa dating Samantha na nakilala ko. Saka nito sinundan ng tawa ang sinabi. Siya naman ay nanatiling seryoso. Naalala niya noong ikinasal sila ni Zed. Naroon ang kapatid upang suportahan siya. Alam din ito ang pinagdaanan niya sa asawa. At hindi ito makapaniwalang umabot sila sa ganito. Kung iahambing ang kapalaran niya sa kapatid, mas maswerte ito sa kanya. Dahil hindi nito pinagdaanan ang hirap na pinagdaanan niya sa kulungan at sa mga kamay ng isang malupit na lalaki. Pero dahil dito, natuto siyang umunawa at tanggapin ang kanyang mga pagkakamali. Nanatili silang nag-uusap ni Alyana. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na magpasalamat sa kabutihan nito. Hanggang sa lumapit sa kanilang dalawa ang kani-kanilang mga asawa. Saka pa nila binago ang masayang topic. Naroong nagtawanan at mga lokohan. Larawan sila ng masaya at nagkakasundong pamilya. Nang dumating ang kanyang panganganak sa ospital, ay nagising siyang pinagkakaguluhan ng lahat ng kanilang triplets. Naroon ang magulang ni Zed at ang kanyang ina at ama para makita ang apo. Tinawagan na lang sila ni Alyana na late makakarating at nauunawaan niya iyon. Buntis ang kapatid at may anak pang inaasikaso. Katabi niya ngayon ang asawa na bagaman puyat sa pagbabantay sa kanya dahil madaling araw siyang isinugod sa ospital, ay gwapo pa rin. Ay,
Ang cute ng apo ko. Tingin ko paglaki nito artista. Ang kaganda-ganda sabi ni Mommy. Karga ang isa sa mga triplets. Sigurado yan balae. Kitang-kita sa dugo ang dugong natividad. Sumegunda naman ang ina ni Zed. Nakarga naman ang isa sa mga triplets. Ang daddy niya at ang biyanang lalaki ay seryoso ding nag-uusap. Ipinagpapasalamat niyang magkasundo ang mga ito. Di nagtagal ay nakatulog siya ulit. Nahawak pa rin ni Zed ang kanyang mga palad. Mula sa ospital hanggang sa makauwi sa bahay, ramdam ni Zed ang kakaibang kaligayahan sa puso niya. Lalo kapag nakikita niya ang tatlong anak nila ng babaeng pinakamamahal niya. Batid niyang ang tatlo nilang supling ni Samantha ang lalong magpapatibay sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. 3 buwan na ang mga anak ng mag-asawang Zed at Samantha. Nang kahit papaano ay nakakakilos na ng maayos si Sam. Siyempre dumaan siya sa cesarean operation. Hindi naman niya problema ang pag-aalaga sa 3 dahil kumuha si Zed ng 2 yaya. Ganon man, ay nais pa ring gampanan ni Sam ang kanyang tungkulin bilang ina ng triplets at bilang asawa niya kay Zed. Naligo siya, pagkatapos ay tinungo ang kusina. Pasado 5:00 pa lang ay gising na si Manang at nakapaghanda na pala ito ng almusal, kaya tinungo na lang niya ang kwarto ng triplets. Wait lang baby, nandiyan na si Daddy. Sa kwarto ay narinig niya ang boses ni Zed. Sumilip siya sa nakaawang na pinto upang mapangiti. Karga nito si Zaddy habang nagtitimpla ng gatas dahil pumapalahaw iyon ng iyak. Ganoon din si Zaffer at Zoe. Hindi nito alam kung sinong unang kakargahin sa 3 umiiyak. Naka-shorts lang ang asawa. Magulo ang buhok. Hindi pa ata nakakapaghilamos. Pawis na rin ito. Namumula ang dibdib hanggang braso. Ang hot pa rin itong tignan. Oh, bakit umiiyak ang 3 prinsesa ha? Hindi siya nakatiis at agad nilapitan ng mga ito. Kinarga niya si Zaffer. Tulog pa marahil ang yaya at hindi napansing gising na ang mga alaga. Naulinigan niya kasing madaling araw, gising pa ang 3. Marahil inumaga na sa pagbabantay ang 2 yaya. Sweetie, ako na. Mag-breakfast ka muna. Kaya ko sila, don't worry. Narinig pa niya mula sa asawa. Mahina naman siyang natawa. Huwag ka na magpa-impress, Zed. Hindi mo kaya. Irap niya rito. Alam naman niyang mapagmahal itong ama at nais gampanan ng tungkulin sa anak. Hindi lang maamin na kapag umiiyak na ang 3 ng sabay-sabay, ay hindi talaga kaya ni Zed. Feeling lang nito ay super father. Natawa ito. So, pagpapa-impress ang tawag mo dito? Ano pa ba? Maya-maya ay lumapit na ang 2 yaya at kinarga si Zoe. Kinuha naman kay Zed si Sadie. Kaya naman pala umiiyak, sir. May poops. Natatawa si Yaya Leia nang tignan nito ang diaper. Sakalang din tumahimik si Zaddy ng iyak. Napakamot naman ng ulo ang nakangising asawa. Nang tingnan naman ni Yaya Malu si Baby Zoe ay ganun din. Kaya napaisip siyang baka si Baby Zaffer ay may dumi din sa diaper kaya umiiyak. Hindi nga siya nagkamali. Sabi nga ng 2 yaya ay ugali nga daw iyon ng baby na kapag nagigising sa umaga, dapat unang i-check ang diapers. Kaso wala silang ideya ni Zed. Naisip niya lang na hindi talaga madali ang pagpapalaki ng mga baby. Kailangan pa nila ni Zed na mag-attend ng seminar. Nagpalitan lamang sila ni Zed ng ngiti matapos huminto sa pag-iyak ang 3 sanggol. Malinis na ang 3 at dumidedi na katunayan ay patulog na ang mga ito. Tama ang kanilang desisyon na kumuha ng yaya na may experience na sa mga bata. Si Leia kasi ay may dalaga ng anak. Si Malu naman ay may 2 anak sa probinsya. Kaya panatag silang ito ang mag-alaga sa baby nilang mag-asawa. Saka pa sila nakapag-almusal ni Zed. Kumusta naman ang mga apo ko, ha? Sa araw ding iyon ay dumalaw sa kanyang ina. Napakarami nitong dala para sa mga apo. Halos kaaalis lang ni Zed patungong office. At saktong nasa veranda silang lahat, kasama ang mga anak na nasa stroller. Sa kanyang ina siya kumuha ng ibang tips sa pag-aalaga ng baby. Ayaw naman niyang iasa ang lahat sa mga yaya. Matyaga naman siyang tinuruan ng ina mula sa pagpapaligo,
pagbibihis at pagpapadede. At ang kaalaman ay ipinasa niya rin sa kanyang asawa dahil gustong-gusto nitong mag-alaga sa baby nila. Pansin niya kapag dumarating ito ng hapon, sa kwarto kaagad ng kanilang anak dumediretso upang tignan at halikan ng triplets. Nang mag-iisang taon na sina Zoe, Saffer at Sadie, ay doble na ang kulit ng triplets. Madalas bumababa sa kama, kapag nasa crib naman ay inaakyat nito ang harang para makawala. Napakabilis gumapang at hindi napipirme sa iisang lugar. Naging katuwang na siya sa pag-aalaga sa tatlo. Kahit na gusto niyang magtrabaho, ay ayaw naman ng kanyang asawa. Dahilan nito ay ayaw siyang mapagod. Kaya naman katuwang siya ni Yaya Malu at Leia sa pag-aalaga ng triplets. Sweetie, matulog na tayo please. Pakiusap ni Zed isang gabi. 11:00 na iyon ng gabi. Paano? Ayaw pang matulog ng bunso nila dahil kakagising lamang nito ng 8:00 ng gabi. Bunso si Zadie dahil ito ang huli niyang inilabas. Mauna ka na Zed, gising pa si Zadie. Pabulong niya at baka si Zaffer naman ang magising na nasa kabilang kama. Antok na itong nakasandal sa hamba ng pinto. Sweetie, hindi ako makatulog kapag hindi kita katabi. Naglalambing itong lumapit sa kanya at tumabi ng upo sa gilid ng kama at dumukwang upang halikan si Zadie na naglalaro. Nakuha ni Zed ang atensyon ng anak, kaya napatingin ito sa ama at ngumiti. Tuwang-tuwa at nagpakarga. Ngayon isinasayaw na ito ni Zed habang hinahaplos sa likod at sinasabayan ng kantang walang lyrics. Wala pang 15 minuto ay naghihikab na ito. Kahit siya'y nakaramdam na ng antok at hindi na malayang nakatulog na sa kama ni Zadie. Nang maramdaman ni Zed na tulog na ang anak niya, ay marahan niyang inihiga sa kama. Nang masigurong hindi na ito magigising, ay marahang hinagkan niya. Good night, my princess. Pagkatapos ay sa kanya binalingan ng asawa. Buong akala niya ay nakamasid lang ito sa kanilang dalawa ni Zadie. Pero tinulugan na pala siya. Humanda ito sa kanya. Pilyo siyang napangiti ng may kung anong pumasok sa isipan niya. Binuhat niya ito papasok sa silid nila. Doon ay ginising niya ito sa maiinit niyang halik. Zed, anong ginagawa mo? Reklamo nito. Ano pa ba? Di gagawa ulit ng triplets. Pilyo niyang tugon, saka muli itong siniil ng halik. Hindi na ito nagprotesta pa at tumugon sa mga halik niya at gumanti rin ng yakap. Ayos. Nagdidiwang niyang bulong. Nagising si Samantha na wala ang asawa sa kanyang tabi. Pasado 3:00 na ng madaling araw. Bumangon siya at lumabas ng kanilang silid. Tumuloy sa silid ng kanilang anak. Katabi ito ni Zoe at tulog. Marahil ay nagising ang asawa nang umiyak ang isa nilang anak. Hawak pa kasi nito ang isang bottled water ni Zoe na wala ng laman. Nilapitan niya ang asawa at hindi maiwasang titigan ng gwapo nitong muka. Ngayon niya nang na-realize na napakaswerte niya kay Zed. Hindi lang mabait na asawa sa kanya, kundi napakabuting ama ng kanilang triplets. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa, pero dagli itong nagising at sa gulat ay nahawakan ng palad niya na akala marahil ay kanilang anak. Sam. Gulat itong napabangon at seryosong tumingin sa kanya. Nag-aalala siguro. Zed, I love you. Tila naluluha niyang saad. Bigla niya kasing naalala ang hindi nila magandang nakaraan ng asawa. Na alam niya sa kanyang sarili na hindi niya makakalimutan. Matagal siya nitong tinitigan bago ikinulong ang magkabila niyang pisngi sa palad nito. Hey, I already know that. At mahal na mahal din kita, my wife. Kayo ng mga anak ko. Pahayag nito, saka siya niyakap at ginantihanan niya ng yakap. Mahirap makalimutan ang sinapit niya sa mga kamay nito. Pero dahil sa pinaramdam nitong pagmamahal sa kanya, ay hindi na iyon gaanong masakit. Hindi na mahalaga sa kanya kung anong pinagdaanan niya, kundi ang mahalaga ay ang kapwa nila nararamdaman ngayon, na sobrang mahal na mahal siya ng asawa. Sa gabing iyon, ay sa kwarto na sila ng triplets na tulog na mag-asawa, sa pag-aalalang magising na naman ang mga ito.
Nagsapi na lamang sila ng kumot sa lapag. Mabuti at hindi naman nanagising ang mga ito hanggang umaga. Naging masarap din ang tulog niya kayakap si Zed. Kinabukasan pagkagaling ng office ni Zed, ay panauhin nila ang dalawang kapatid ng asawa na si Jemar at Rodney. Namiss nga raw ng mga ito si Zed sa kanilang panganay na kapatid. Nagpaluto pa ng pulutan ng asawa kay Manang dahil nagayang uminom ang dalawang lalaki. Katuwang pa siya sa pag-prepare ng hapunan dahil total naman kalaro ng mga anak ang dalawang tito nito at mukhang nagustuhan naman ng triplets sina Jemar at Rodney. Hindi naman nanibago ang mga ito, palibhas ay nahahawig sa kanyang asawa. Nakita pa niyang karga-karga ni Jemar si Zoe. Heist, naiinggit ako. Mag-asawa na rin kaya ako para naman may triplets din ako na ganito ka-cute. Dinig nila ni Manang mula sa sala ang sinabi ni Jemar. Naroon kasi ang tatlo. Nagkatinginan sila ni Manang at nagpalitan ng ngiti. Hoy, bago ka mangarap mag-anak, asawa muna. Tumatawa naman si Rodney. Ikaw, porket may Hershey ka na, ang yabang mo na. Asik ni Jemar na tinawanan lang ni Rodney. Ang pagkakaalam niya, may anak na rin si Rodney sa asawa nitong si Hershey. Dahil una pa itong nakapag-asawa kaysa kay Zed. Ang kaso'y hindi kasama ng lalaki ang mag-ina nito. At kay Jemar niya nalaman na doon siya nakita ni Zed sa kulungan nang makasagasa ito at madala sa presinto. Hindi pa niya iyon nalaman kung hindi pa sinabi sa kanya. Buong akala niya'y para lamang itong kabuting dumating sa buhay niya. At malakas ang loob na akala mo'y pagmamay-ari siya nito. Kay Rodney naman niya nalaman na humingi pa nga raw ng advice ang asawa kung anong dapat gawin para sa kanilang dalawa nung mga sandaling hindi sila magkasundo. Kaya alam mo Sam, wala kang dapat ipag-alala sa kapatid namin. Mahal na mahal ka nito. Maniwala ka, nakahandang lumuhod sa iyo yan, huwag mo lang iwan. Pambubuko pa rin ni Rodney habang tumatawa. Palibhas ay nakakarami na ng alak. Saka heto Sam, ikaw ang first love at romance nitong si Zed. Sumigunda naman si Jemar. Napapangiti na lamang siya at napapatingin sa katabing asawa. Medyo lasing na rin kasi ang mga ito, kaya marahil may kadaldalan na. Natutuwa pa nga siya sa dalawang magkapatid. Naaalala niya kasi kung paano naging agresibo si Zed. Ngayon lang ata siya nakadama ng kilig. Kung ihagis ko kaya kayo palabas ng bahay ko? Napikon bigla si Zed. Pero naghalakaka naman ng dalawa. Lalo pang nang asar ng todo. Hindi man close ang tatlo, pero kapag magkakasama ay nagkakapalagayan na ng loob. Hindi siya makarelate dahil sa kanila ni Aliana, inaamin niyang maldita siya. Madalas niya itong siraan sa ama nila para siya lang ang mahal ng kanyang magulang. Bata pa siya ay naiinggit na siya sa mga achievement ni Aliana. Ngayon naman ay wala na silang gaanong time na magbonding. Lalo at kapapanganak lamang nito. Pero nag-uusap naman sila through cellphone para magkamustahan. Iba na kapag may kanya-kanya ng pamilya. Bago umuwi ang dalawang kapatid ng asawa, ay sinabi nitong mahalin niya si Zed at huwag sasaktan dahil iba nga raw itong magmahal, masyadong malalim. At huwag na huwag niya raw susubukan pang kumawala dahil hindi niya kakayanin ng kapalit noon. Tila banta iyon sa kanya. Hindi naman alam ng dalawa na pinagdaanan na niya mga yon sa kamay ni Zed, kaya wala na siyang dapat pang ikatakot. Bagkus ay isa yon sa nagustuhan niya sa katangian ng asawa na minahal niya ngayon. Daddy, pwede po ba ako sa malalim na part ng beach? Tanong ni Zaffer, suot ang pambatang swimsuit. Me too, Daddy. Pumangalawa si Zaddy na nakabihis na rin. How about me po? Hindi rin nagpahuli si Zoe. Kung bakit matatas na magsalita ang anak nila dahil 4 na taon na mga ito na tila ba kailan lang. Narito sila ngayon sa Caberlin for vacation dahil walang pasok ang mga anak nila. May piano lesson kasi si Zoe at dance lesson naman si Zaffer at Sadie. Bukod doon ay may 3 hours pa itong pasok sa school. Ngayong bakasyon ay naisipan nilang dalhin sa Caberlin ang mga ito na first time narating ng tatlo. Malaki na ang pinagbago ng resort sa pamamalakad ni Jemar. Sabi nga ng asawa dati
ay bulakbol ito sa klase. Walang direksyon ng buhay at sinukuan na lang ng mga magulang niya. Hanggang sa napatino ito ni Zed at ngayon gustong-gusto ng mag-asawa. Hindi pwede. Dapat sa mababaw lang ha? Ang Lola Michelle na ng mga ito ang sumagot. Kasama nga pala nilang mag-asawang Lorenzo at Michelle para magbakasyon. Ang sabi naman ng dad at mom niya ay mahuhuli ang mga ito ng dating. Kasama din nila si Aliana. Last year pa nila naisipang magbakasyon. Ang kaso nga lang ay hindi natuloy. Nais nilang mag-asawa na makabonding ang bawat miyembro ng pamilya every year. Pero lahat ay busy. Mabuti na lang ngayon ay napagbigyan. Pero mamita, kasama naman po namin si Yaya. Nakasimangot si Zafir. Pansin niyang mana ito sa attitude niya na ginagawa ang gusto. At kapag hindi nasusunod, ay nagwawala at masama ang loob. Zafir, makinig ka kay Lola or else you can go back to the hotel room. Galit na siya sa anak. Gusto niya ngayon pa lang mawala na ang attitude nitong iyon. Ayaw niyang ma-spoiled isa man sa mga ito dahil walang magandang na idudulot. Napatango si Zafir nang marinig ang galit niyang boses. Pati nga ang lola nito ay nag-alala sa apo. Sam, saway ni Zed bago nilapitan ng anak para kausapin. Pati ang lola ay kinausap ang dalawa na wag lalayo. Sina Yaya naman ay ready na nasamahan ng tatlo. Nang makaalis sa mga bata patungo sa dagat, ay binalingan siya ni Zed at inakbayan, saka iginiya patungo sa mga nakahilerang cottage. Ang biyanan ay nakita niyang sinamahan ng mga bata, kahit wala itong balak mag-swimming. Mainit yata ang ulo ng love ko. Hinalikan siya nito sa noo matapos alalayan. Tanaw nila hindi kalayuan ang naghahabulan nilang anak na naglalaro sa tubig. Nakikita niyang napakasaya ng mga ito. Ayaw ko lang matulad sa akin ni isa man sa kanila. Na-spoiled ako ni mom ng gusto, to the point na ikamatay ko kapag hindi ko nakukuha ang gusto ko. Aniya. Tinitigan siya nito ng matagal bago nginitian. What? Curious niyang tanong. Nakalimutan mo yatang magaling ako magdisiplina. Kung ikaw na kaya kitang patinuin at ang mga kapatid ko, mga anak ko pa kaya? At sinundan pa ito ng mahinang tawa. Ako ang nanay, so dapat mas makinig sila sa akin. Napanguso siya. Kinabig siya nito para yakapin at hagkan. Magkatuwang natin silang palalakihin sa tamang paraan, okay? Hinawi nito ang buhok niya na nililipad ng hangin, saka siya tinitigan. Siya may ganun din. Hindi niya maikurap ang mga mata sa pagkakatitig sa asawa. Feeling niya, nararamdaman niya pa rin ang insekto sa kanyang sikmura kapag ganito siya kalapit kay Zed. Napakaraming langgam dito. Kanina pa ako kinakagat. Kung hindi pa may nagsalita sa likuran nila, hindi pa mapuputol ang kanilang titigan. Si Jemar iyon na nakangiti. May suot na dark shade na naka-swimming trunk, labas ang mabatong katawan. At kita niya ang 6 na pandesal sa katawan nito. Nahalata naman niyon ang asawa, kaya mabilis nitong hinubad ang t-shirt at humarang sa kapatid kung saan siya nakatingin. Lihim siyang napangiti sa inakto ng asawa. Tingin ba nito? May ibang ibig ipahiwatig ang tingin niya sa kapatid nito? Pati si Jemar ay natawa sa inakto ng kapatid. Pareho lang naman ang dalawa. Gwapo, hot. Iisa lang ang dugong nananalaytay sa mga ugat. Teka, mukhang nahuli yata ako sa paligsahan ng mga hunk. Boses mula sa kanilang likuran. Si Rodney iyon kasama ang buong pamilya. Akay ang malaki ng anak. Akala nyo kayo lang may magandang katawan? Madali itong naghubad ng polo at nakipagpaligsahan sa dalawang kapatid. Natawa lang silang dalawa ni Hershey saka nagbeso. Akala ko hindi kayo matutuloy. Ito na yata ang pinakamatagal na bakasyong inaabangan. Dahil buong pamilya ay nandito. Wika niya kay Hershey matapos batiin ang anak nito. Naku, Sam, naiinis na nga ako dyan kay Rudy. Nag-shots pa kagabi kaya ayan, dapat kanina pa kami maagang nagising yan. Tugon ni Hershey. Napangiti siya. Mommy, I wanna join them po. Turo ng anak nito sa mga pinsang nasa laot na. Mas matanda ng 4 na taon si Nathan sa mga anak niya, kaya kuya na ito ni Zafir.
Okay anak, but please take care, okay? Tugon ni Hershey. Bihis na rin kasi ang mga bata at ready na ito. Tuwang-tuwa naman si Nathan na anak ni Rod at Hershey. Agad tumakbo palapit sa kanyang mga anak. Kita niyang sinalubong ito ng triplets at niyakap. Saka dinala na sa beach. Ang laki na ng triplets, parang kailan lang. Pareho silang nakatinaw sa mga bata. Tama ka, Sam. Si Nathan nga dati kinakarga ko pa. Ngayon hindi ko na kaya. Saka sila naghagikikan. Hi, late na ba kami? Boses ni Alyana. Palapit hawak ang panganay na anak. Habang si Andrew naman ay karga ang bunsong anak na babae. Madali nila itong sinalubong ni Hershey ng yakap. Totoong na-miss niya ang kapatid. Kung dati naiinis siyang kasama ito, ngayon ay hindi na. Kundi sabik na siyang makakwentuhan ito tungkol sa kani-kanilang pamilya. Si Andrew ay tumuloy sa 3 kalalakihan at binati ang isa't isa. Nagpaalam naman ang mga anak ng 2 na mag-swimming kasama ang mga pinsan na pinayagan naman agad ng mag-asawa. Kasama ko pala si Shala, best friend ko. Puro na lang kasi trabaho, kaya baka maisipang mag-unwind. Pagpapakilala ni Alyana sa kasama nito. Hi! Ngiti ni Shala sa kanila at nakipagbeso. I'm sure mag-e-enjoy ka rito, Shala. Aniya sa babae. Salamat, Sam. Ang totoo, wala akong plano. Kaso tong si Alyana. Inirapan pa nito ang kaibigan. Maya-maya ay lumapit si Jamar sa babae na hindi nakatiis. Kanina pa ito patingin-tingin lang sa panauhin. Agad inilahad ang palad sa magandang dalaga. Hi, Shala. I'm Jamar Natividad, owner of this resort. Pleased to meet you. Pagmamalaki nito, ngumiti naman si Shala sa lalaki at inabot ang palad ng binata. Nice to meet you also, sir. Magalang at tila nahihiyang sabi ni Shala. Ayun no, kasalan na yan. Wahoo! Sigaw ng malokong si Rodney, kaya kumuro ang tawanan ng lahat. Maya-maya pa'y dumating na rin ang kanyang magulang. Ang buong 1 linggong bakasyong iyon ay napuno ng kasiyahang pampamilya. Marami man silang pinagdaanang sigalot noon mula pa kay Alyana hanggang sa kanila ni Zed, ay nauwi naman sa masaya at nagkakasundong pamilya.